Ako ay isang taong may kakayahang gawing batas ang bawat salitang binibitawan ko. Sa isang salita lamang na aking sasabihin. Sabi ng Diyos, kaya kong lumipad. Kahit walang mga pakpak. Ako ay direktang makakataas sa himpapawid. Sa isa ko pang sasabihin. Sabi ng Diyos, kaya kong maglaho. Agad akong nawawala sa isang iglap. Ngunit nang pumunta ako sa katapusan ng mundo, sumanib sa isang nakakulong sa loob ng 3 buwan. Sumapi ako sa katawan ni Sofia na namatay sa gutom matapos makulong ng 3 buwan. Agad akong nagsalita. Sabi ng Diyos, kailangan ko ng isang mangkok ng kanin. Gayunpaman, walang nangyari sa susunod na segundo. Noon ko lang napagtanto. Ang katawan na ito ay walang kakayahang espiritual. Habang nag-isip ako kung paano makakawala sa pagkakagipit, biglang may narinig na pagkatok sa pinto. Ang aparador at mesa ay ganap na nakabarikada sa pinto. Hindi man lang ako makatanaw sa people. Ngunit patuloy ang pagkatok ng nasa labas. Ito rin ang nagpatunay sa akin na tao ang nasa labas. Hindi zombie. Napahawak ako sa aparador at sumigaw. May tao sa loob. Kahit pilit akong sumigaw, hindi naman masyadong malakas ang boses ko. Buti na lang narinig pa rin ako ng nasa labas. Pagkatapos, narinig ko ang isang masayang boses. Sa tulong ni na Paulo at ng iba pa. Sa wakas ay nailigtas ako. Umupo ako sa likurang upuan ng sasakyan. Tumingin ako kay Paulo sa front passenger seat. May hawak siyang isang mapusyaw na asul na kristal. Nagtaas ako ng kilay at nagtanong. Ano ang nasa kamay mo? Natigilan si Paulo. Pagkatapos ay sumagot ng maikli. Gininto ang ilog. Nang makita niyang hindi ako lumalabas ng 3 buwan, ipinaliwanag ni Paulo na ito ay nasa utak ng mga zombie. Kapag nakuha ang ginintuang ilog, ang zombie ay tuluyang mamamatay. Ang tahimik na si Diego ay hindi napigilan at nakialam. Para sa mga tagapagsalita na katulad namin, may silbi rin ang kristal na ito. Nga pala, ikaw ba ay isang tagapagsalita? Sa pamamagitan ng alaala ng orihinal na may-ari, naiintindihan ko ang kahulugan ng mga may kakayahan. Kaya tumango siya. Ako ay, ano ang kakayahan mo? Nagulat si Diego. Nag-isip ako sandali at sinabi. Marahil, marunong ng kaunti sa lahat. Tiningnan ako ni Diego sa rearview mirror. Medyo naiinis ang ekspresyon niya. Hulaan mo kung ano ang nasa isip ko. Hindi ko pinansin. Tiningnan ko na lang si Paulo. Pwede bang ibigay sa akin ang gintong ilog na ito? Ibabalik ko sa iyo mamaya. Ibinigay sa akin ni Paulo ang gintong ilog. Sabay paalala. Kaming mga may kakayahan. Bagaman makakakuha kami ng enerhiya mula sa gintong ilog. Ngunit may halong virus ang gintong ilog. Kung absorbihin, kailangang alisin ang virus sa loob. Kung hindi, maaaring. Hindi pa natatapos ang sinasabi niya. Nakita na niya ang gintong ilog sa aking kamay. Naging kulay abang bato na. Biglang nagulat si Paulo. Okay ka lang ba? Okay lang. Matapos masipsip ang espiritual na enerhiya, agad akong nakabawi ng kaunting lakas. Iniabot ko ang aking palad. Naguguluhan si Paulo. Mahina kong sinabi. Sabi ng Diyos, mayroon akong isang tinapay na mantikilya. Nagkunot noo si Paulo. Akala niya ay may problema na ang aking pag-isip. Handa na siyang sabihin kay Diego na huminto. Sa susunod na segundo, talagang may lumitaw na tinapay na mantikilya sa aking palad. Biglang huminto ang sasakyan. Sumugod ang katawan ko pasulong. Mabuti na lang at natakpan ng kamay ko ang noo. Na-deform ko ang tinapay at ang krema. Diretso itong lumabas. Galit akong tumingin kay Diego. Ngumiti siya at sinabi, Hoy hoy hoy. Saan mo nakuha ang tinapay na ito? Ikaw ay isang space type na may kakaibang kakayahan. Hindi ko siya pinansin. Yumuko at nagpatuloy sa pagkain ng tinapay. Si Paulo naman ay nag-iisip tungkol sa nangyari kanina. Na-absorb mo lang ang enerhiya ng gintong ilog. Na-convert mo na ba? Sa loob ng gintong ilog na yon, bukod sa espiritual na enerhiya, talagang maraming mga dumi. Paano mo ito na-convert? Bakit napakabilis? Ito. Hindi na kailangan ng espesyal na conversion. Hindi ba diretsahang kunin ang kailangan mo? At sipsipin na lang, di ba? Tumingala ako at tumingin kay Paulo. Sa sandaling iyon, biglang huminto ang sasakyan. Ang mga zombie sa paligid ay nagsimulang lumapit. Hindi na nagpatuloy si Paulo sa pagtatanong. Mas mabuti pang magpatuloy muna tayo sa paglalakbay. Pagdating sa ligtas na lugar, saka na natin pag-usapan. Muling umandar ang sasakyan. Dahil na-absorb ko ang gintong ilog, nakabawi ako ng kaunting lakas. At nalaman ko rin mula kay Paulo ang sitwasyon ng mundo pagkatapos ng sakuna. 3 buwan na ang nakalipas mula noong magsimula ang apokalipse. Ang kaayusan ng lipunan ay ganap na bumagsak. Sila ay naghahanda na pumunta sa base. Doon ay itinatag ang base ng mga nakaligtas. Pagkatapos malaman ang sitwasyon, nagtanong ako, nasaan si Kuya Paulo? Bumalik muna ako sa bahay niya. Hindi ko nakita si tatay at si tiya. Tungkol naman kay Kuya Paulo, hindi pa ako nakapunta sa kanyang paaralan. Natahimik ang dalawa. Si Diego ay mabilis na nagsalita. Kuya Paulo. Sa harap ay ang Linda Mall.
Pupunta ba tayo? Pumunta malapit para matingnan ni Zayla siya. 2 off-road na sasakyan ang huminto. Inutusan ako. Hintayin na linisin nila ang mga zombie sa paligid bago bumaba. Siyempre hindi ako bababa. Wala akong lakas ngayon. Hindi ako bababa para maging pabigat. Ang mga zombie sa kalye ay hindi masyadong marami. Nang matapos nilang linisin, nakita ko sila. Kinuha nila ang ginintuang ilog mula sa utak ng zombie. Biglang lumiwanag ang aking mga mata. Mabilis akong bumaba ng sasakyan. Hindi pa ako nakakalapit. Nakita ko ang lalaki na kahit sa madilim na silid, ay nakasuot ng puting kamiseta. Tumango kay Paulo. Wala namang panganib dito sa paligid. Nasa loob ng mall. Medyo malayo ang distansya. Kailangan pumasok para maramdaman. Kinuha ni Paulo ang malinis na tuwalya. Maingat na pinupunasan ang ginintuang ilog. Nang makita akong lumapit, nagbakante ng isang kamay at kumaway sa akin. Sa wakas, ipinakilala ang mga miyembro sa lahat. Samuel, nakita mo na siya dati. Naaalala mo pa ba? Samuel, ito ang aking kapatid na babae. Sofia, tiningnan ako ni Samuel. Bahagyang tumango. Hindi na nagsalita pa. Siya talaga ay isang taong tahimik. Hindi na rin nagsalita si Paulo. Tinawag na lang ang 2 iba pa para ipakilala. Ang isa ay si Nico, kababata rin ni Paulo. At may isa pang si Sabrina, ang kasintahan ni Nico. Ang kakayahan ni Paulo ang pinakamalakas. Kabilang siya sa mga may kakayahang apoy. Masayahin ang personalidad. At madaldal. Si Diego naman ay may kakayahang hangin. Ang tahimik na si Samuel ay may kakayahang isip. Mukhang malambot na parang tubig. Pero si Nico ay may kakayahang espasyo. At si Sabrina na mayabang at hindi tumitingin ng tuwid ay may kakayahang tubig. Maliban kina Paulo at Samuel, na nasa 2 antas na mga may kakayahan. Ang iba ay nananatili pa sa unang antas. Pagkatapos hukayin ni Paulo at ng iba ang ginintuang ilog ng zombie, ang grupo ay nagtungo sa loob ng mall. Kahit may 50 hanggang 60 metro pa ang layo. Ngunit sa pamamagitan ng nabasag na bintana, nakikita pa rin ang mga zombie na naglalakad ng matigas. Kapansin-pansin na, ang kakayahan ng tao ay maaaring mag-level up. Ang mga zombie ay nag-evolve din. Pagpasok sa loob ng mall, tunay ngang maraming zombie ang nagtipon doon. Sa unang tingin, ilang dosena ang makikita. Ngunit ang mga zombie sa mga palapag na ito, hindi nababahala sina Paulo at ang iba. Ang mga zombie na ito ay mabagal kumilos. Unti-unti nilang lilinisin. Sa huli, malulutas lahat. Ang tunay nilang target ay ang malaking supermarket sa basement. Kung hindi lamang nagpadala ang base ng mga tao, halos imposibleng maubos ang laman. Sabay-sabay na tumingin ang lahat kay Samuel. Ang huli ay pumikit ng bahagya. Pagkatapos ay ikinalat ang kanyang mental na kakayahan sa unang palapag. Hindi nagtagal. Ang mukha ni Samuel ay unti-unting namumutla. At may lumalabas na manipis na pawis sa kanyang noo. Sa kanya iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Masasabi ko lang, maraming zombie. Napakarami. Hindi ko matukoy ang eksaktong bilang. Ngunit sa kasalukuyan nating kakayahan, sinabi niya habang umiiling. Hindi na ipinagpatuloy ang mga susunod na salita. Hindi nagulat si Paulo sa sagot na ito. Sa totoo lang, may paghahanda na sila bago pumunta. Itinuro ni Diego ang ika-4 na palapag. Naalala ko may isang street food area sa ika-4 na palapag. Gusto mo bang umakyat at tingnan? Hindi na siguro. Ang mga bagay sa street food area, karamihan ay mga sangkap na hindi tumatagal. Tinanggihan din Nico ang mungkahi. Medyo marami pa rin ang zombie sa loob. Mag-ingat tayo sa ingay. Maghanap na lang tayo ng damit sa unang palapag. Kailangan pa rin pumunta sa mga ligtas at liblib na lugar. Pumatay ng mga zombie. Makakuha ng mas maraming gintong ilog para mag-level up. Kung hindi, sa susunod na makatagpo ng lugar na may mga supply. Kailangan pa nating sumuko. Walang tumutol sa sinabi ni Paulo. Kaya't lahat ay naging tahimik. Sikaping lumayo sa mga zombie. Walang ingay sa paglalakad. Kung may makita na angkop na damit, hayaan si Nico na may kakayahang espasyo. Nailagay ito sa space. Pagkalipas ng kalahating oras, matapos maghanap ng damit, tahimik silang umatras. At ako ay hindi pumasok sa buong panahon. Naghihintay din si Diego sa labas. Para sa emergency. Bumalik na sa loob ng sasakyan. Tiningnan ko si Paulo na gusto sanang lumipat sa driver's seat. Ganito na lang ba tayo alis? Wala tayong magagawa. Hindi sapat ang ating kakayahan. Kung bigyan mo pa ako ng ilang gintong ilog, baka malutas ko ito. Si Diego na nasa upuan ng pasahero. Ngumiti at lumingon. Ngayon, ang liit naman ng plano mo. Kung gusto mo ng gintong ilog, sabihin mo lang. Huwag mong gamitin yan bilang dahilan. Pwede kayong mamuhunan sa akin. Ang galing ng kakayahan ko. Space-type ability ba yan? Walang pakialam na kumaway si Diego. Si Kuya Feng ay space-type din. Tumigil na ako sa pagsasalita. Si Paulo ang nagmamaneho. Tiningnan ako sa rearview mirror. Gusto mo ng gintong ilog? Kailangan mong mag-ambag sa grupo. Sa kaligtasan ng katapusan ng mundo. Walang halaga ang taong hindi mabubuhay. Alam mo ba ang investment?
Nakayakap ako. Isang kamay ni Paulo ang humawak sa manibela. At sa kabilang kamay ay kumuha ng ilang gintong ilog sa bulsa. Inihagis pabalik eksaktong nahuli ko. Pero walang halaga ang taong hindi mabubuhay. Pero may background ka. Umiti ako. Si Paulo na mukhang nakakabatang kapatid ay talagang mabuti. Kahit hindi magkadugo, siya ang unang pumunta sa akin. Ngunit huli pa rin ito ng isang hakbang. Wala na ang orihinal na may-ari. Hinawakan ko ng mahigpit ang ginintuang ilog. Agad kong sinipsip lahat ng ginintuang ilog. Nakatayo si Diego sa tabi at nanonood. Dumiretso siya sa pagmumura. Tiningnan niya ulit. Parang hindi pa rin makapaniwala. Nagkumpas siya ng may komplikadong ekspresyon habang nakatingin sa akin. Bunso, ang galing mo talaga. Tiningnan ko siya. Walang imik. Matapos sumipsip ng ilang piraso ng ginintuang ilog. Medyo gumaling na ang aking lakas. Ayon sa tagubilin ni Samuel. Nang malapit na lumubog ang araw. Dumating ang grupo sa isang subdivision ng mga villa. Ang villa na gagawing pansamantalang tuluyan. Tila. Matagal ng bakante. Maraming gamit sa loob ang magulo. At makapal na ang alikabok sa sahig. Ininspeksyon ng grupo ang buong villa. Matapos tiyaking walang panganib. Inutusan ni Paulo ang lahat na pumili ng kani-kanilang kwarto. Kailangan nilang sila ang maglinis ng kanilang kwarto. Miss Sofia. Pakiayos ng tubig. Tamad akong umakyat sa ikalawang palapag. Sa unang palapag, pumili ako ng kwarto na may sariling banyo. Pagkatapos ay ginamit ko ang aking kakayahan. Sinabi ng Diyos, ito ay isang malinis at maayos na kwarto. Sa sumunod na saglit, naging bago ang kwarto. Parang may bagong naglinis nito. Dumating si Paulo na may dalang kumot. Nang makita niya ang aking kwarto, natigilan siya. Ang iyong kwarto? Bakit ang linis? Hindi ba sinabi ko? Marunong ako ng kaunti sa lahat. Mayroon din akong kakayahang maglinis ng kwarto. Talagang mababaw pa ang aking pagkakilala. Kaya, bunso, ipapasa ko na sa iyo ang aking kwarto. Dahil sa ginintuang ilog na ibinigay mo sa akin kaninang hapon. CJ, ang kwartong pinili ni Paulo ay isang maliit na kwarto sa unang palapag. Tiningnan ko ito. Nagsimula siyang gumawa ng mahika. Sinabi ng Diyos, ito ay isang malinis na silid. Sa susunod na sandali, ang lahat ng mga bagay sa buong silid ay naging walang alikabok. Pati na ang mga bagay na nahulog sa sahig ay naging napakalinis din. Si Paulo ay may bahagyang pagtataka na tumingin sa akin. Sofia, napakagaling ng iyong kakayahang ito. Muli siyang kumuha mula sa kanyang bulsa ng ilang mga gintong barya at inabot sa aking kamay. Ang lahat ng gintong barya na ito ay para sa iyo. Pagkatapos kumain, pupunta ako upang pumatay ng ilang mga zombie. Nang makita ko ang mga gintong barya, biglang nagliwanag ang aking mga mata. Ginaya ko ang mga babae sa mga maikling video na dati nang napanood ng orihinal na may-ari. Sinadya kong magpa-cute. Salamat, kuya. Magsalita ka ng maayos. Habang nag-uusap, si Tao Shubay ay dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali ay muling iminulat. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang bumuka. 2 lalaki at 2 babae. Wala akong naramdamang panganib. Nang marinig ang sinabi ni Tao Shubay, tumingin si Diego kay Paulo at nagtanong, Kuya Paulo, bubuksan ba natin ang pinto? Buksan na. Lumakad si Diego at binuksan ang pinto. Sa labas ng pinto, tulad ng sinabi ni Tao Shubay, nakatayo ang 2 lalaki at 2 babae. Mukhang hindi pa sila masyadong matatanda. Ang kanilang mga mata ay may bahid ng inosenteng pagkakatanga. Nang makita nilang binuksan ni Diego ang pinto, agad namang nagliwanag ang kanilang mga mukha sa tuwa. Nakita ko ang 2 sasakyan sa labas ng pinto. Kaya ko naisip na may tao dito. Hindi ko inaasahan na totoo pala. Isinara muli ang pinto. Bumalik si Diego sa tabi ni Paulo. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagsusuri. Sino kayo? Ano ba ang gusto niyong gawin dito sa pagpasok? Kumusta kayo? Kami ay mga estudyante mula sa kalapit na Polytechnic University. Matapos dumating ang katapusan ng mundo, nagpumilit kaming mabuhay sa eskwelahan. Naghihintay ng tulong. Noong nakaraang panahon lang kami nakatakas mula sa eskwelahan. Sa paglalakbay, nakatagpo rin kami ng ilang mga taong may kakayahang lumipad. Nalaman namin ang kasalukuyang kalagayan ng katapusan ng mundo. Sa buong paglalakbay namin, maliban sa ilang mga may kakayahang lumipad, wala kaming nakitang ibang tao. Kung hindi dahil sa mga may espesyal na kakayahan na ito, nagdududa na kami. Kung kami na lang ba ang natitira sa mundo? Bahagyang nagtaas ng kilay si Paulo. Kayo ay mula sa Polytechnic University. Kilala niyo ba si Kuya Paulo? Si Kuya Paulo. Kilala ko siya. Siya ay isang tanyag na tao sa aming eskwelahan. Ngunit malamang hindi niya ako kilala. Nagkwentuhan pa ng kaunti. Matapos malaman ang mga pangalan ng bawat isa, unti-unti naging pamilyar ang lahat. Nang malaman namin na pupunta kami sa higanteng base, si Rafael at ang kanyang grupo ay humiling na sumama sa amin. Ako ay isang dalawahang elemento na may kakayahang kahoy at bilis. Si Vanessa ay kakayahang espasyo. Si Roll ay strength element. Mayroon kaming mga supply.
Hindi namin gagamitin ang sa inyo. Gusto lang naming makarating ng sabay sa base. Magtulungan sa abot ng aming makakaya. Nang makita si Paulo na bahagyang nakakunot ang noo, tila ayaw niyang isama sila. Agad na sinabi ni Rafael ang kanilang halaga. Si Rafael at ang tatlo ay may mga kakayahan. At hindi nila gagamitin ang kanilang mga supply. Kaya pumayag si Paulo na sumama patungo sa higanteng base. Pagkatapos magkakilala, kumuha si Simon ng bigas at itlog mula sa kanyang space. Ngayong gabi ay kumain tayo ng fried rice. Sabay tingin niya sa akin. Narinig ko na ikaw ay isang food blogger. Ikaw ang magluto. Hindi ako marunong magluto. Nag-aalinlangan si Simon na tumingin sa akin. Dagdag ko pa. Ako lang ang kumakain at nagre-review. Medyo naiilang si Nico. Magluluto na sana siya. Iyong kumakain ng instant rice pack doon. Naglakad pasulong at lumapit. Marunong akong magluto. Tutulungan kita. Si Nico ay tila medyo nahihiya. Masarap naman ako magluto. Ituring na lang na. Salamat sa pagtanggap niyo sa amin. Hindi na makakatanggi si Nico. Kung gayon, maaabala kita. Kinuha ni Bianca ang bigas mula sa kamay ni Nico. Pagkatapos mahugasan ng maayos ang bigas, inilagay niya ito sa simpleng kalan at sinimulang singawan. Luto na ang kanin. Hintayin munang maluto ang kanin bago iprito. Salamat. Wala. Si Bianca ay may maliwanag na mga mata. Nakatitig ng mataman kay Nico. Hindi ko alam kung ano ang pangalan mo. Nico. Nico. Nagsisimula na siyang magsalita muli. Hindi napigilan ni Sabrina na magsalita. Nico. Halika rito. May sasabihin ako sa'yo. Pagkatapos ay may paghingi ng tawad na tumingin kay Bianca. Pasensya na, binibining Bianca. Ang aking si Nico ay hindi marunong magluto. Nagbigay sa'yo ng abala. Nang marinig ito ni Nico, bahagyang kumunot ang noo. Umiling si Bianca. Kumindat at nagtanong. Si Ate Carla at si Kuya Nico ba ay magkasintahan? Kami ay magkasintahan. Mukhang maganda ang inyong samahan. Pagkatapos sabihin ito ni Bianca, naglakad siya sa hapag at umupo upang magpatuloy sa pagkain. Bahagyang nakayuko ang mga mata. Hindi makita kung ano ang iniisip. Talagang magaling si Bianca sa pagluluto. Isang plato ng pritong kanin. Ang grupo ni Paulo ay nagpakita ng kasiyahang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pagkatapos kumain, inilabas ng lahat ang mapa. Nagplano ng ilang ruta patungo sa base. Ang tiyak na ruta ay depende sa sitwasyon. Kailangan nilang umalis dito ng mabilis. Bagaman hindi kasing seryoso ng kalamidad sa ibang lungsod ang Zona D, mayroon din itong banta ng baha. Ngunit hindi pa ito gaanong malala sa ngayon. Ngunit ang mga natural na kalamidad ay hindi masasabi. Kaya mas ligtas na umalis ng maaga. Matapos mag-ayos ng mga tao para sa pagbabantay, kumuha ako ng malinis na damit mula kay Nico. Pumasok sa banyo at naligo. Sa kalagitnaan ng gabi, sa pagitan ng antok, bigla kong narinig ang may sumisigaw. Binuksan ko ang aking mga mata. Ang kakulangan sa tulog ay nagpairita sa akin. Nagbukas ng pinto na may gusot na buhok. Nakita ko na may kandilang nakasindi sa sala. Ilang tao na ang nagising. Anong nangyari? Sa sandaling itanong ko. Narinig ko ang kakaibang ingay. At tila tumatakas ang mga zombie. Pagkatapos niyang magsalita, isang malakas na kulog ang umugong sa langit. Tila pinunit ng kidlat ang kalangitan. Bumagsak agad ang malalaking patak ng ulan. Lahat ng zombie ay tumatakas. Nagtanong si Diego nang nag-aalala. Kuya Paulo, ano ang gagawin natin ngayon? Umalis din tayo eh. Ibalot ang mga gamit, tawagin ng iba. Umalis na agad di. Bumuhos ang malakas na ulan. Sa isang iglap, ang lupa ay napuno ng tubig. Nakaupo si Samuel sa likuran. Tinatanaw ito sa bintana ng sasakyan. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Tila isang natural na kalamidad ito. Tingnan mo, maraming daga ang lumalabas. Dahil walang lindol o ibang kalamidad sa Zona E. Ang mga daan ay medyo maayos pa ni. Sa daan, nakakakita pa rin kami ng maraming sasakyang tumatakas din. At ang mga kaguluhang ito ay hindi nakaakit ng mga zombie. Tila mas gusto nila ang pagkain. Mas mahalaga ang mabuhay. Nakatingin si Diego sa labas ng bintana. Itinuro ni Diego ang malayo at sinabi, tingnan, isang manlilipad na kakayahan. Bihira lang magpakita ng inggit si Sabrina. Hoy, hoy. Talagang napakabuti. Tumingin ako. Humikab. Ano naman ang mahirap sa sasakyan? Parang ikaw ay isang manlilipad na kakayahan. Ano pa ang mahirap? Hindi ako manlilipad na kakayahan. Ngunit kaya ko. Nag-umbok si Sabrina. Magsalita ng malaki ng walang balangkas. Sa tulong ng kakayahang isipan ni Samuel, dalawang sasakyang pang-off-road ang patuloy na tumakbo patungong Jeshi. Lalong lumalakas ang ulan. Mabilis na tumaas ang tubig sa lupa. Mahirap nang magmaneho ang sasakyan. Tinapakan ni Diego ang gas. Parang lalong naging mahirap. Hindi na maaaring magpatuloy. Hindi lamang malakas ang ulan. Patindi rin ang tubig sa lupa. Kung magpapatuloy ka, baka mamatay ang makina ng sasakyan. Tumagos ang ilaw ng sasakyan sa tabing ng tubig. Ngunit walang makita sa harap. Dilim ang lahat.
Bahagyang ibinaba ni Paulo ang bintana. Agad narinig ang malakas na tunog ng ulan. At ang humahagulgol na hangin. Ang tubig ulan ay dumaloy sa bintana. Sumugod ang siwang. Samuel, may lugar ba sa malapit na mapagtataguan natin? Pansamantalang hindi makapunta sa base ng Jeshi. Patuloy na ginamit ang kakayahang isipan sa paglalakbay. Ngayon ay sobrang naubos ang kakayahan ni Samuel. Maputla ang mukha. Nang marinig ang sinabi ni Paulo, ginamit muli ang kakayahan ng sandali. Putlang-putla ang mukha na sinabi. May lugar sa timog silangan na maaaring pansamantalang tuluyan. Hindi nag-alinlangan si Diego. Agad na binuksan ang malayong ilaw. Patungo sa timog silangan. Mga 10 hanggang 15 minuto ang tinakbo. Sa wakas ay nakita na ang kinaroroonan ni Samuel. At sa mga sandaling iyon, ang tubig ay umabot na hanggang sa binti. Automatikong namatay ang sasakyan. Inanyayahan ni Diego ang lahat. Binuksan ang flashlight at naghanda ng bumaba. Sumulyap ako sa malabong tubig. Walang ekspresyon na nagsalita. Sabi ng Diyos, ako ay lilipad. Hindi ako mababasa ng ulan. Si Sabrina na naghahanda ng bumaba. Nang makita ito ay agad na natahimik. Sabi ko, Sofia, may sakit ka ba? Anong oras na ba ito? Nagmumuni-muni ka pa. Habang gusto pa niyang mangutya. Sa susunod na segundo, nanlaki ang mata ni Sabrina. Nakita niya ang aking mga paa na dahan-dahang lumulutang. Lumutang palabas mula sa loob ng sasakyan. Ang liwanag ng flashlight ay tumagos sa tabing ng ulan. Kasabay ng eksenang ito, tila lubhang nakakatakot. At higit sa lahat, ang malakas na buhos ng ulan. Talagang hindi ako ginawang basa. Ikaw. Lumabas ako ng sasakyan. Mataas na tumingin pababa. Natulala si Diego na nakabuka ang bibig. Ano ang natutulala ka? Magpatnubay ka? Opo. Agad na sumagot si Diego nang may paggalang. Pagkatapos sumagot, siya mismo ay natulala. Bakit ba siya nagiging ganito kababa? Nag-aalok ng pabor ng walang malay. Hindi iyon ang mahalaga. Bakit kailangan siyang magpatnubay? Nagsisi si Diego. Ngunit mabilis ang kanyang kilos. Iniabot ang kamay at masuyong sinabi. Dumaan dito. Hindi lumipad dito. Pagkatapos sabihin, nagsisi muli si Diego. Pakiramdam niya. Sa tuwing makakatingin siya sa mga mata ng kapatid ni Paulo, hindi niya mapigilan ang magalit. Ang iba ay tumingin kay Diego at sa akin na nasa himpapawid. Puno ng pagkagulat sa aking isipan. Hindi pa sila nakarinig ng manlilipad na kakayahan. Walang mga pakpak. Pwede pang lumipad. At bakit hindi siya nababasa ng ulan? Ganyan ba ang pagtatangi? Ang gusaling binanggit ni Samuel ay isang pribadong 3 palapag na maliit na gusali. Ang unang palapag ay tila isang maliit na supermarket. Ang mga estante ay nakakalat kung saan-saan. Ang mga pagkain at inumin ay halos naubos na. Naiwan na lamang ang ilang mga gamit pambahay. Ibinaba ng lahat ang roll-up door. Pagkatapos ay umakyat sila sa ikalawang palapag. Pagkababa ko sa lupa, ay nakita ko ang ilang piraso ng gintong ilog na inialay sa harap ko. Nagtatakang tumingin ako kay Paulo. Anong ibig sabihin? Nagtatakang tumitingin kay Paulo. Anong ibig sabihin? Gawing mas malinis ito. Kuya Paulo, ano ang gawing mas malinis? Hindi ko sila pinansin. Pagkatapos maabsorb ang gintong ilog, ang aking kalooban ay mabuti. Sabi ng Diyos, malinis at maayos dito. Sa liwanag ng flashlight, lahat ay malinaw na nakakita. Lahat ng kasangkapan dito ay naging malinis at maayos. Kahit ang sahig ay parang nahugasan. Ang puting tile ay kumikinang. Sabi ni Sofia, ano ba talaga ang kakayahan? Hindi ba sinabi ko na? Kaya ko lahat. Kaunti. Sa tingin ko, kaunti lang. Umiling si Sofia. Pero anong klaseng kakayahan ito? Kaya lumipad. At kaya maglinis. Narinig ko kay Diego. Mayroon ka pang kakayahang espasyo. Ito ay 3 uri ng kakayahan. O kaya 4 na uri o 5 uri ability. Ang tanong na ito, ang iba ay nagtataka rin. Kaya lahat sila ay tumingin sa akin, bawat isa ay may sariling ekspresyon. Pero nakaupo sa sofa na parang walang pagmamadali. Malamang ay 1,000 o 10,000 elemento na may kakayahan. Ako, na nakabawi ng maraming espiritual na kapangyarihan, ay ganap ng bumangon. Mula ngayon, hindi na ako kailangang mag-alala sa kalooban ng iba. Hindi napansin ng iba na nagbago ang aking pag-ugali. Sapagkat sa kanilang paningin ako ay tila laging ganyan kaastang mayabang. Saan nila nakikitang ako ay sumusunod sa kagustuhan ng iba? Ang mga silid sa ikalawang palapag ay hindi marami. 3 silid lamang. Buti na lang sa ikatlong palapag ay may 2 pang silid kung saan ang isa ay isang malaking paunahing kwarto, hindi sapat ang mga silid. Natural na. Makikisama sa iba at magsasama sa isang silid. Pero ako na bumangon ay hindi papayag. Ang bahay na ito ay akin na nilinis. Ako na mag-isa sa pangunahing kwarto ay walang problema, di ba? Lahat ay tumingin kay Paulo. Sapagkat ang bahay ay ako nga ang naglinis, tama. Tiningnan ni Simon ang kanyang kaibigan. Paano naman hindi niya alam ang dahilan kung bakit pumayag si Gabriel?
Marahil para sa iba, ang kakayahang maglinis ng silid ay medyo walang silbi. Ngunit para kay Gabriel na isang matinding may obsesyon sa kalinisan. Kung gayon, iyon ay isang mabuting kakayahang ipinagkaloob ng langit. Ito ay hindi katulad ng dating nakaangat na Gabriel, na natuturing magpakita ng kabutihan sa iba. Kung hati-hati ang kwarto, wala akong tutol. Tanong ni Paulo, walang tumutol. Tumango at binuksan ang isang silid. Sabrina, ito na ang desisyon. Hindi na sisiyahan. 10 kaming lahat. 4 na babae. Siya lang ang nasa isang silid. Hindi ba't sinasabi niya, kaming 3 babae ay magsasiksik sa isang silid. Hindi ako pumapayag. Kayo, pumunta kay Vanessa. Ngunit hindi sumagot si Chloe. Sila ay nakasakay na sa sasakyan ni Paulo mula pa sa simula. Ang lugar na ito ay tiyak na mahahanap ni Gabriel. Ang silid ay aking nilinis. Ang ginto ay inilabas ni Paulo. Wala silang karapatang bumoto. Nakakrus ang aking mga braso. Mahinahon ang tono. Kung hindi ka sang-ayon, bumoto na lang tayo para malutas. Bumoto. Tiyak na iboboto kanila. 6 sila. Maliban kay Nico na hindi nagpahayag. Ang iba ay pumayag na. Kaya tumigil ka na sa daldal. Gusto pa sanang makipagtalo ni Sabrina. Ngunit naabutan ang aking malamig at maitim na mga mata. Bigla siyang natakot. Parang nahulog siya sa yungib ng yelo. Nanginginig dahil sa lamig. Paano nangyari? Paano naging nakakatakot ang mga mata ng isang tao? Ang lakas na inihanda niya. Ang mga salitang handa niya. Nang sabihin ay naging iba. Nagmadali ako, hindi ko naman sinabing bawal magmadali. Malakas ang boses. Pero nakakahiya ang sinabi. Nasiyahan ako sa kanyang pagiging matalino. Tinigil ko ang aking lakas. Sinamantala ko ang pagkakataong utusan siya. Pumunta ka sa kwarto ko at mag-igib ng tubig. Maliligo ako. Ang iba ay nagulat na nakatingin sa akin. Pagkatapos ay napatingin kay Sabrina. Kahit si Vanessa na wala pang isang araw nakasama. Alam na si Sabrina. Karaniwang paraan niya ay parang isang mayamang dalaga. Magsalita ng may kapangyarihan. Ang kanyang pag-urong ay talagang hindi ka panipaniwala. Hindi inaasahan na maglakas loob pa akong sumunod. Kung mag-away sila mamaya, sila ba'y unang hihila kay Sabrina? O unang hihila kay Sabrina? Tungkol sa akin, hindi nila ako kayang hilahin. Baka maramdaman nilang magre-rebelde si Sabrina. Ang lakas niya ay sapat pa rin. Malakas pa rin ang boses. Sige, mag-igib ka. Maluwag pa rin ang usapan. Nagmamadaling umakyat si Sabrina sa ikatlong palapag. Medyo mabilis ang mga hakbang. Para bang tumatakas. Tinitigan niya ako ng malalim. May bahagyang paghanga sa kanyang mga mata para kay Sabrina. Ang ugali ng binibining ito. Minsan, hindi niya ito kayang hawakan. Hindi ko inaasahan na kaya ko siyang supilin. Pagkatapos maligo, pumunta ako sa ikalawang palapag. Nakaayos na rin ang iba. Naghahanda na para kumain. 4 sila ni Vanessa. Hiwalay pa rin sila sa amin. Dahil bumababa ang temperatura dahil sa malakas na ulan. Kaya nagpa siyang kumain ng self-heating hotpot sa gabi. Umupo ako sa isang solo sofa. Nakahawak sa aking self-heating hotpot. Nagliwanag ang aking mga mata. Talagang hindi ako binigo ng unang kagat. Maanghang at mabango. Ang pabango ay umaabot sa ilong. Kahit halos gulay lamang ito. Masarap pa rin. Ang iba ay kumain din ng may sarap. Dahil karaniwan, ang self-heating hotpot ay isang luho. Hindi namin kayang kainin ito. Ang makakain ng sapat ay sapat na. Naintriga ako sa pagkain. Gusto ko kaagad ng isa pang mangkok. Ngunit iniisip ang espiritual na enerhiya sa katawan. Pinigilan ko ang sarili ko. Patayin muna ang ilang zombie. Kapag nangyari yon, makakain ako ng hotpot araw-araw. Pagkatapos kumain, tiningnan ni Paulo ang natira kong sabaw ng hotpot. Bahagyang nagkunot ang noo. Ito ay mahahalagang mantika. Ang ibig sabihin, ay kainin ko ito. Ang sabaw ng hotpot na dati kong hindi pinapansin. Pagkatapos ng apokalipse, ito ay naging pambihirang sarap. Kahit ang mayayamang tulad ni na Paulo at Sabrina. Kinain nila ito ng walang tira. Talagang sayang ito. Tiningnan ko ang sabaw. Talagang ayaw ko itong kainin. Medyo nadidiri. Ayaw ko kumain. Hindi sumang-ayon si Paulo. Sinusubukan pa akong kumbinsihin. Narinig ko ang isang mahinang boses mula sa tabi. Hindi siya kakain. Kung hindi, ako na lang ang kakain para sa kanya. Biglang tumingin ng seryoso ang lahat kay Sabrina. Medyo nahiya rin si Sabrina. Sa tingin ko lang ay sayang. Kahit ang pagkain ay hindi pinapansin. Natural, kailangan pang pahalagahan ang pagkain. Medyo nahiya rin si Sabrina. Nagningning ang mukha ni Sabrina. Kinuha niya ang aking sabaw. Agad siyang uminom ng nakataas ang ulo. Ikaw pala ay ganitong klasing mayamang dalagita. Medyo nandidiri akong lumipat ng upuan. Kaya pala hindi ka kasing galing ng bida. Ang sabaw ng hotpot na natira sa iba ay nagpapahina sa iyong pagtitimpi. Wala kang kwenta. Si Sabrina ay walang pakialam sa tingin ng iba. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, siya ay halos hindi nakakakain ng sapat. Ang kanyang tiyan ay walang kahit anong taba o langis. Araw-araw siya ay gutom na hindi makatulog. Lalo na pagkatapos gumamit ng kakayahan. Mas mabilis maubos.
Ano ba sa sabaw ng hotpot na nakainan na? Kung hindi lang dahil hindi nakakain ang mga zombie. Talagang sobrang gutom. Kahit zombie, mamamatay pa rin sa gutom. Pagkatapos kumain ng hapunan, lahat ay nagkaroon ng sigla. Nag-usap kung ano ang susunod na gagawin. Ang lahat ay agad na tumingin kay Gabriel. Dahil siya ay may kakayahang mental. Kahit na ang mga bagay na sinasabi niya sa pamamagitan ng intuisyon ay maaasahan, hindi na ginamit muli ni Gabriel ang kanyang kakayahan. Naubos na ang kanyang kakayahan sa araw na ito. Ngayon siya ay walang lakas sa buong katawan. Nahihilo ang kanyang ulo ng isang buong gabi. Si Paulo ay nag-isip ng ilang sandali. Pumunta muna tayo sa direksyon ng lungsod ng silangan. Doon ay dapat walang baha o pagbaha. At ang pagpunta sa lungsod ng silangan ay hindi makakaapekto sa pagpunta natin sa base. Pwede tayong pumunta sa silangan. Si Diego ang unang nagpahayag. Ngunit kung paano pumunta ay isang problema. Tiyak na hindi natatakbo ang sasakyan natin. Kung maghihintay tayo na bumaba ang tubig, hindi alam kung kailan pa. Sa oras na yon, hindi nakakayanin ng ating mga supply. Medyo nangunot ang noo ni Paulo. Kaya sa mga araw na ito, hanapin natin ang mga bangkang depagod. Kailangan pa ring umalis agad sa base. Ang kasama ng baha ay kadalasang iba't ibang uri ng bakterya at virus. Napakinggan sila ni Vanessa. Hindi niya napigilang sumingit ng pabulong. Hindi pa siya tapos magsalita. Sa kabilang banda, halos sabay kaming nagsalita. Ngunit mas malakas ang boses ko. Agad nitong natabunan ang kanya. Ano ba itong kayak? Maglabas pa kayo ng mga gintong ilog. Kaya kong gumawa. Tinitigan ako ni Gabriel ng may pagtataka. Kaya pala ng kakayahan mong gumawa ng bangkang panligtas mula sa wala. Nakasandal ako sa sofa na nakakrus ang mga braso. Walang emosyon ang aking mga mata. Ano bang pakialam mo? Gusto ba ninyong mag-ipon ng mga gintong ilog? Para magkaroon ng bangkang panligtas. Siyempre, gusto namin yon. Hindi sila maaaring maipit dito. Kung mawalan man ang gintong ilog, pwedeng pumatay muli ng mga zombie. Kung mawalan ang buhay, iyon na talaga ang wala na. Nag-usap-usap ang siyam na iba pa. 10 silang lahat. Kung karaniwang laki ng bangkang panligtas, makakasiksik ng 7 hanggang 8 tao. Ngunit para maging maluwag, napagkasunduan ng lahat na huwag masyadong magmadali. Sa huli, binilang ang mga gintong ilog na handang ibigay ng bawat isa. Tumigil sandali si Paulo. 5 gintong ilog bawat isa. Kapalit ng 3 bangkang panligtas. Pumayag ako agad. Matapos mabilis na masipsip ang 45 gintong ilog. Naupo lang ako sa sofa nang hindi gumagalaw. Bahagya lamang gumalaw ang aking mga labi. Sabi ng Diyos, nasa harapan ko ang 3 bangkang panligtas. Napatingin ang lahat. At nakita nila pagkatapos ng pag-alon ng enerhiya sa sala. Tunay ngang biglang lumitaw mula sa wala ang 3 bangkang panligtas. Nagulat si Vanessa at tumingin sa akin. Kung hindi dahil sa lifeboat na nasa loob ng space. Ano itong tinatawag na kakayahan? Makapag-utos ng mahika. Tiningnan ni Vanessa ang nagsasalita. Nakita ko si Diego na tuwang-tuwang lumapit at lumuhod sa tabi ko. Mali. Linji, natuklasan ko ang kakayahan mo. Perpektong ilarawan ito bilang sabi mo, mayroon. Kung ano ang sabihin, iyon ang lilitaw. Kaya, ang mga pagkain gusto ko. Kaya bang ilitaw din? Gusto ko ng isang order ng braised pork at kanin. Talaga bang sapat na yon? Ang iba ay nakatingin kay Diego na ganito ang pagiging sunod-sunuran. Hindi na kayang tingnan. Sa puso naman nila, may kaunting inggit. Sino ba ang ayaw kumain ng kanin at braised pork? Bahagya akong nagtaas ng kilay. Hindi ko inakala. Nasa mga bulsa ng mga taong ito. Mayroon palang ganito karaming Gold River. Sayang, masyado na silang pamilyar. Medyo mahirap kunin. Kinuha ko ang Gold River. Pwede. Walang gana. Pwede, pero wala akong itinabi na gintong ilog. Diretso itong na-absorb. Kumpara kay Gabriel na simula pa lang sumisipsip ng gintong ilog. At wala pa siyang isang butil na natapos sumipsip. Ang bilis ng bilis ko. Sobrang bilis ng proseso ko. Sabi ng Diyos, sa harapan ko ay may isang mangkok ng mainit na kanin. At isang plato ng braised pork. At sumunod na segundo, sa coffee table ko sa harap. Tunay ngang lumitaw ang mainit na kanin at braised pork. At umuusok pa ito. Ang bango ng braised pork ay dumapo sa ilong. Ang tunog ng paglunok ng laway ay napakalinaw. Si Diego na hindi na napigilan ay sumugod sa kanin. Nararamdaman ang mga tingin ng isang grupo na parang mga lobo. Tahimik na inilagay ang kanin sa plato. Pagkatapos ay mabilis na kumain sa isang sulok. Ang taba at asukal sa karne ay perpektong nagsanib. Nagbibigay ng lasa na pinagsama ang tamis at alat. Napapikit ang mga mata ni Diego sa pagkain. Ito ang tunay na buhay. Mula ngayon, ito o walang zombie. Kung walang zombie, ito. Maliban sa kamatayan ng zombie, ito ang buhay. Ang iba ay naamoy ang bango ng karne. Ang mga tiyan na kakakain lang ay biglang nagutom. Pero nang isipin ang sitwasyon ng kanilang gintong ilog, tinalikuran na lang nila ito. Kaysa punuin ang tiyan, mas mahalaga pang i-upgrade ang kanilang kakayahan. Sa mundong ito ng katapusan, ang mabuhay at lumakas ang mas mahalaga. Kapag malakas ka na, matatakot ka pa bang walang mga supply? Sa ganitong pagtimbang,
Ang mga tao ay tumingin kay Diego. Pinigilan nila ang kanilang mga iniisip. Si Heian ay may komplikadong tingin sa akin. Nang maramdaman ko ang kanyang titig, agad akong nagpahayag ng aking paninindigan. Kahit ituring mo akong mura mong kapatid, huwag mong asahan na libre ang lahat. Kung gusto mong kumain, kailangan mong magbayad ng gintong ilog. Medyo walang magawa si Heian. Hindi naman siya masyadong naawa. Ang kakayahan mo ba talaga ay sumusunod ang batas sa salita? Dumarating agad kapag sinabi. Maaaring sabihin na ganoon. Tiningnan ko ang aking payat na braso at binti. Iniisip na sa panahong ito kailangan kong alagaan ang sarili ko. Sa taas na 163 sentimetro. Timbang ko ay 40 kilo lang. Payat na parang balat at buto. Ang mukha kong iyon ay tiningnan ko minsan. Ayaw ko nang tumingin sa pangalawang beses. Si Sabrina na nakatabi sa akin pagkatapos uminom ng sabaw ng hotpot. Nang marinig ito ay biglang naging excited. Sumusunod ang batas sa salita. Ibig bang sabihin kung sasabihin mong matatapos na ang katapusan ng mundo? Matatapos na nga ang katapusan ng mundo? Sa teorya, ganito nga. Nagtanong si Nico. Pero kailangan ng sapat na enerhiya. Itinuro ko si Diego na kumakain sa sulok. Tulad ng kanyang pagkain. Kung gusto niya ng buong handaan. Malinaw na ang dami ng kanyang gintong ilog ay hindi sapat. Medyo nalungkot si Sabrina at yumuko. Ibig sabihin talaga ay imposible na. Enerhiya na makapagtatapos sa katapusan ng mundo. Kailangan ang lahat ng gintong ilog ng mga zombie sa buong mundo. Mangolekta lahat. Hindi naman kailangan ganoon. Si Paulo, ang kanyang mga itim na mata ay may liwanag, tinitigan ako ng mataman. Bagamat hindi gaanong posible na wakasan ang katapusan ng mundo. Ngunit ang enerhiya para gumawa ng bakuna ay maaari pa rin. Ang mga salitang ito ay nagbukas ng isang ideya sa lahat. Lahat ay tuwang-tuwa. Tama. Basta't makagawa ng bakuna para sa virus ng zombie. Kahit man lang ang mga taong nakaligtas. Hindi na matatakot na mahawa muli. Ang bilang ng mga zombie ay hindi natataas. Ang sangkatauhan ay maililigtas pa rin. Bigla, lahat ay may kumikislap na mga mata na nakatingin sa akin. Director Paulo. Iminumungkahi ko. Sa hinaharap, huwag siyang payagan sa mga mapanganib na bagay. Unahin natin siyang protektahan. Sumasang-ayon ba? Nang sabihin ang mga salitang ito. Ang mga taong kanina pa ako itinuturing na tagapagligtas. Agad na umiwas sa tingin ni Paulo. Okay lang na unahin akong protektahan. Ang kondisyon ay hindi sila nasa panganib. Kung ang tao ay hindi nasa krisis. Isumpa ng langit at lupa. Hindi sila ang mga sundalong nag-aalay ng sarili para sa iba. Para sa ikabubuti ng kabuuan. Maaaring isakripisyo ang sarili. Bumuntong hininga ako ng malamig. Protektahan niyo na lang ang inyong mga sarili. Hindi ko kailangan ng inyong proteksyon. Gayon din, hindi ko kayo poprotektahan. Ang usapin ng pag-una sa pagprotekta sa akin ay naiwan na lang. Ako mismo ay hindi ito pinansin. Ang kalikasan ng tao ay makasarili. Bagamat ilang araw na akong kasama si Paulo at ang mga taong ito. Mukhang maayos naman ang samahan. Pero kapag may totoong pangyayari, maliban kay Paulo, talagang hindi ko tiyak na ililigtas sila. Tulad ng iniisip nila, ang pagliligtas o hindi ay kailangang timbangin. Sa gabi, bukod sa mga iyak at alulong ng mga zombie, maganda pa rin ang aking pahinga. Pagkatapos ng isang gabing malakas na ulan, ang ulan kinabukasan ay hindi humina. Matapos mag-almusal ang lahat, ay tumingin sa labas mula sa bintana ng ikalawang palapag. Ang antas ng tubig ay tumaas ng malaki. Sa labas, bukod sa mga zombie sa ulan, naglalakad, walang makitang tao. Si Rafael ay tumingin sa eksenang ito. Hindi napigilan ang pagtatanong. Sabi niyo, malulunod ba ang mga zombie na ito? Hindi. Bago pa man sumagot ang iba. Ang matatag na boses ni Vanessa ay dumating. Ang tingin ng lahat ay biglang tumingin sa kanya. Agad na tanong ni Rafael. Bianca, paano mo nalaman na hindi? Ito ay resulta ng aking pagmamasid. Si Vanessa ay huminto sandali bago sumagot. Nakalimutan niyo ba? Ang mga zombie na ito kahit putulin ang ulo. Ang kanilang ulo ay maaari pa ring mabuhay. Kahit wala na ang katawan. Ang zombie na may ulo lamang ay halos walang panganib. Ngunit hindi ito pwedeng baliwalain. Ang katotohanan siya ay buhay pa. Nico, ay tumingin kay Vanessa ng may paghanga. Kaya, ang ibig mong sabihin, basta hindi nasaktan ang utak ng zombie. O ang Jinhe, sa mahigpit na kahulugan, siya ay buhay pa. Dahil ang mga zombie sa isang paraan, sila ay hindi tumatanda at hindi namamatay. At patuloy na makakaangat ng antas. Siyang Zihan ay tumawa ng malakas. Hindi ba ito ang immortalidad? Kung alam ni Qin siya ay huwang na ganito ang immortalidad, hindi na siya kakain ng bigas. Kung ang virus ng zombie ay magpapahintulot na hindi magbago ang ating katawan, at ang utak ay may katinuan pa. Si Diego ay nag-isip ng malalim. Baka maglalakbay na tayo sa kalawakan. Isipin mo, ang cool. Lumaban sa mga alien. Parang mas maganda yon kaysa lumaban sa mga zombie. Ang mga alien ay hindi rin kabilang sa ating lahi. Si Gabriel ay nakabawi na ngayon. Sa ngayon, siya ay nakaupo sa sofa sa sala.
Dati, isang puting kamiseta lang ang suot niya. Ngayon, dahil sa pagbaba ng temperatura, nagsuot siya ng manipis na itim na kapote. Nag-cruise ang kanyang mga binti. Uminom ng mainit na tubig mula sa tasa. Napatingin sa ulan sa labas. Tungkol naman, tinatayang ulan ng isang linggo. Hindi tayo maaaring manatili rito ng ganoon katagal. Sofia, ano ang masasabi mo? Kahapon, kinuwenta nila ang kanilang mga supply. Sakto lang para sa isang linggo. Ngunit tiyak na hindi ito pwedeng. Masyadong eksaktong kalkulado. Ngayon, tiyak na hindi tayo maaaring lumabas. Napakalakas ng ulan na ito. Kailan kaya liliit ang ulan? Napilitan si Gabriel na gamitin ang kanyang kakayahan. At pinakiramdaman ng mabuti ang premonisyon ng paglalakbay sa mga susunod na araw. Sa huli, nagbilang siya pababa. Sa makalawa, pwede na tayong umalis. Ngunit malamang may proseso ito. Pagkatapos nito, hindi na niya maramdaman. Dahil ang kanyang kakayahan ay nasa ikalawang antas lamang. Sabi, ang ikatlong antas ay ang hangganan ng kakayahan. Kumpara sa una at ikalawang antas, magkakaroon ng malaking pagbabago sa kalidad. Tila, kailangan ng mabilis na umakyat sa ikatlong antas. Nagpasya si Paulo ng tiyak. Kaya sa makalawa tayo alis. Walang tututol. Siyempre, walang tututol ang lahat. Malakas ang ulan sa labas. Ang paghahanap ng supply ay hindi rin angkop, kaya dinala ni Paulo sina Diego at Nico sa ibaba upang tingnan kagabi. Masyado ng gabi, ang unang palapag ay isang maliit na tindahan sa dingding. May mga nakasabit pang produkto, sila ay kailangang tingnan kung may mga bagay na magagamit. Tubig ay pumapasok na sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Ilang estante na nakahandusay sa sahig. Lumulutang dahil sa tubig. Ang tunog ng ulan sa labas. Pumapalakpak pa ito sa pintong bakal. Mas malakas pa ang ingay. Bukod dito, may kasamang umbol ng mga zombie. Ang liwanag ng flashlight ay sumasayaw sa ibaba. Hinipa ng malamig na hangin, sobrang dilim. Talagang nakakatakot ang tubig sa unang palapag. Hindi pa masyadong mataas ang tubig. Si Paulo at ang ilan ay sumakay na lang sa lifeboat upang tingnan ang supply. Ang mga bagay na nakasabit sa dingding. Halos walang silbi na backpack at straw hat. Ang water bottle at iba pa ay mga gamit pambahay. Si Diego ay nagulat at natuwa. Kuya Paulo, nahanap ko ito. May raincoat at water bottle. Kunin na natin ang straw hat at raincoat. Malayo pa ang pagpunta sa East City. Kung mabasa ng ulan at magkasakit, ang aming supply ng gamot ay hindi sapat. Tumango si Nico at kumaway. Inilagay lahat ang mga ito sa kanyang space. Muntik nang mapuno ang aking space. Kailangan nang i-upgrade agad. Isang level isa na space type ability user. Ang storage space ay talagang maliit. 5 cubic meters lang. Kaunti lang ang laman. Ngunit marami ang naipon na mga kagamitan tulad ng kaldero at plato. Hintayin na lang natin ang makalawa. Kaming grupo ay nanatili sa 3 palapag na bahay na ito. Wala namang nangyaring panganib. Maagang gumising sa makalawa. Tumingin kami sa bintana. Tulad ng inaasahan, humina na ang ulan. Naging mahinang ambon. Si Paulo ay nagbigay ng 4 na kapote na kanyang nakolekta. Ibinigay niya sa akin at sa kanila. Medyo nandidiri ako. Ngunit naiisip na kailangan kong magtipid ng espiritual na enerhiya. Kailangan ko pa ng maraming espiritual na enerhiya. Kaya tinanggap ko na lang ang gusot at pangit na kapote. Sa wakas, bumukas ang slatted gate sa rooftop. Lumutang ng marahan ang 3 kulay na lifeboat. Mayroon pang ilang kalat-kalat na zombie sa eksena. Lumulutang sa ibabaw ng tubig. Para talagang nakahiga ng patagilid. Paglabas nila, ang sariwang amoy ng tao. Ang pagtitigan ay nagpamukha sa kanilang mapuputing mata. Para bang nabuhay muli. Lalo pang namamaga dahil sa tubig. Tumayo ang mga nabulok na bangkay. Ang mga uod sa ibabaw. Kanina pa nahugasan ng tubig at lumulutang sa ibabaw. Ang mapuputing mga mata na walang pupil. Para bang nakakakita ng tao. Nagkakamot at sumisigaw na tumakbo palapit sa kanila. Ngunit dahil sa harang ng tubig, at dahil araw na ngayon, hindi sila gaanong mabilis. Mabagal pa nga. Lumiwanag ang aking mga mata. Magsasalita na sana ako. Patayin ang mga zombie na ito. Kahit maliit ang lamok, karne pa rin yan. At ang mga nag-iisang zombie. Masulit. Hindi pa natatapos si Paulo. Sina Diego at Rafael. Sabay-sabay na kumilos. Kanina pa nila sinabi. Ang gintong ilog ng zombie. Kung sino pumatay, kanya yon. Ngayong may nag-iisa at madaling patayin zombie. Natural na hindi nila ito palalampasin. At bago pa makalapit ang zombie, sunod-sunod na pinasabog ang ulo gamit ang kakayahan. May 2 gintong ilog si Diego. Kinukwenta sa isip. Kapag nakakita ng zombie, kailangang marami ang mapatay. Para sa kanin at braised pork, may pag-asa na. Hoy, hindi pa ako ganito na-excite. Makita ang zombie. Isipin mo lang, medyo kinakabahan ako.
Inilabas. Ang gaan at linis ng itsura. Nakakalito. Ang zombie ay parang mahina gaya ng pakwan. Pinalambot ng tubig ang mga bangkay. Si Diego, na gustong makatipid ng kakayahan, kumuha mula kay Nico ang kanyang dating itak. Isang suntok pababa. At napagtanto nitong mali siya. Ang bungo ng zombie na ito ay kasing tigas pa rin. Ang mga zombie na pinapatay nito ay hindi maihahambing sa akin. Sa halip dahil nasa lifeboat siya. Limitado ang kanyang galaw. Medyo nahihirapan siya. Akala ko noong una na ang paglalakbay sa lifeboat ay puno ng panganib. Ngunit ang resulta ay kabaligtaran. Ang kakayahan sa pakikipaglaban ng mga zombie ay nabawas lahat. Ang mga zombie na dati ay magkakagrupo ay nahiwalay din ng malakas na baha. Ito'y magkakahiwalay. Gustong magsama muli. Lahat ay naging mahirap. Hehe. Ito ay naging maginhawa para sa akin. Ang mga mutant ay parang na-inject ng dugo ng manok. Hinampas nila ang isang zombie sa isang iglap. Ngunit maliban sa akin, ang iba ay walang ganitong kakayahan. Sa halip papatay at magpapahinga pagkatapos papatay muli. Ganito ang paghalili. Upang maiwasan ang panganib. Lahat ay napagod na. Si Diego ay pumatay ng 10 zombies. Umupo siya para magpahinga. Nakita niya akong lumipad. At pinatay ang isang zombie na nasa malayo sa kanila. Matapos kunin ang gintong ilog. Lumipad pabalik. Ang galaw ay malinis at mabilis. Gusto niyang itanong kung hindi ba siya napapagod. Ngunit naisip niya, ang gintong ilog na yon, sa isang segundo lang, ay maaaring maabsorb ganap. Ito ba ang mundo ng mga master? Umiiyak, hindi ba araw-araw kumain ng braised pork? Ang iba ay nangangailangan ng pahinga. Ngunit hindi ko kailangan. Kaya sa paglalakbay, kung saan kami dumaan, lahat ng zombie ay umiiwas. Ang gintong ilog ay tila walang katapusang nakatingin sa kanya. Kaya isang pala. Sa unahan, kumaliwa. Nadama ni Gabriel. Pagkatapos ay sinabi niya, maraming zombie sa unahan. Nang marinig ko ito, masiglang nagtanong. Hindi naghintay na sumagot si Gabriel. Inilabas ko ang aking espiritual na kapangyarihan. Ang aking mga mata ay agad nagpakitang kasiyahan. Talagang marami na. Agad na matalas na nagtanong si Gabriel. Kaya mo bang maramdaman? Hindi ko ba sinabi na marunong ako ng kaunti sa lahat? Naisip ni Gabriel na ang kakayahang psychic ay iba sa ibang mga kakayahan. Subalit hindi niya masabi kung saan ito naiiba. Hindi ako naghintay sa kanilang magsalita. Agad kong sinabi ang aking layunin. Gusto kong pumunta doon. Hindi pwede. Hindi naman tumutol si Gabriel. Yung daan na yun ay papunta sa ospital. Kung tatanungin kung saan maraming tao sa katapusan ng mundo, walang duda sa ospital. Kahit sa karaniwang panahon, marami na ang tao sa ospital. Bago dumating ang katapusan dahil sa pagsiklab ng trangkaso, mas marami pa ang pumunta sa ospital. Ang medical system sa maraming lugar ay halos bumagsak paminsan. Kaya nang dumating ang katapusan, lahat ng mga taong nakulong sa ospital. Noong sumabog ang virus, ang mga nasa ospital pa, halos wala ni isang nakatakas. Lahat sila naging zombie. Ano naman doon? Alam kong malakas ang iyong kakayahan. At mabilis kang sumipsip ng enerhiya. Pero kung marami ang sasalubong, hindi alam ni Gabriel kung gaano karami ang zombie sa ospital. Pero kung isipin lang, nanginginig na ang kanyang anit. Lalo na ang mga kalye sa paligid ng ospital. Ang mga zombie ay hindi rin mababawasan. At posibleng, hindi pa nakararating ang tao sa ospital. Pinatay na ng ibang zombie. At, nagtatanong si Paulo sa tabi. At ano? At may pakiramdam ako. Ang panganib sa ospital. Hindi lang dahil maraming zombie. Dapat may iba pang mas mapanganib na bagay. Kung ano man yon, hindi ko maramdaman. Sa mukha ni Gabriel na laging tahimik. Sa sandaling iyon ay may pagkaseryoso at determinasyon. Sinasabi sa kanya ng kanyang intuisyon na mapanganib doon. Kahit man lang sa kanilang kasalukuyang lakas. Kung pupunta sila, tiyak na mamamatay sila. Hindi ako agad sumagot. Tanging ang aking katawan ay lumipad ng magaan. Kung hindi kayo pupunta, ako na lang ang pupunta. Bihira lang magkaroon ng ganitong magandang pagkakataon para palakasin ang sarili. Siyempre hindi ko ito palalampasin. Kung walang kapangyarihan, hindi ka makakagalaw ni isang hakbang. Ang pakiramdam ng kahinaan. Noong mga unang araw na dumating ako, ayaw ko nang maramdaman muli. Sofia, huwag kang matigas ang ulo. Medyo kumunot ang noo ni Paulo. Alam kong may tapang ka dahil sa iyong kakayahan. Ngunit may punto si Diego. Sa maraming paraan, mag-ingat. Mas mainam na maging maingat sa mga gawain. Salamat sa iyong pag-aalaga sa mga araw na ito. Ngunit ang desisyon ko, walang makakapagbago. Dumulas ang ilang dosenang gintong butil na nahulog sa paanan ni Paulo. Ito ay regalo ng pasasalamat, kahit na ang dalaga ay napakahina. Ngunit sa sandaling iyon, tila naramdaman ng lahat ang aking matibay na kumpiyansa. At ang isang sulyap na iyon, parang tingin ng Diyos sa mga mortal. Hindi paghamak, hindi panlalait parang makata, na tumitingin sa mga bulaklak at puno.
Walang anumang pakiramdam. Tumawid lang ito ng napakagaan. Guyansi. Nais pang ako'y kumbinsihin ni Paulo. Ngunit ako'y tumalikod na lamang sa kanila. Inabot ko ang aking kamay paatras at iwinagayway. Sa halip na maging magaan, muli pa tayong magkikita. Ang anino na iyon ay papalayo ng papalayo. Nag-aalala na si Diego. Hindi, Kuya Paulo. Ate Lynn ay talagang umalis na ganito na lamang. Hindi ba natin siya habulin? Ang aking kanin at adobong baboy. Isang beses ko pa lamang natikman. Natural na gusto siyang habulin ni Paulo. Ngunit sila ay isang grupo. Kaya tumingin siya sa iba. Ano sa palagay ninyo? Tumingin si Rafael kay Vanessa. Matapos maramdaman ang ibig sabihin ng isa. Umupo siya sa loob ng lifeboat. Hindi na kami sasama. Siya ay may kakayahang lumipad. Kami naman ay wala. Hindi pa banggitin ang sinabi ni Gabriel. Bukod sa mga zombie, mayroon pang ibang panganib. Siyempre si Rafael ay may mga salitang hindi binibitawan. Kung sila nga ay sumama, ang babaeng iyon ay maaaring hindi rin magpapasalamat. Ang mga itim na mata na iyon ay napakalamig. Parang palagi siyang nakakaramdam ng pang-insulto. Tila sa aking paningin, siya ay parang baka o kabayo. Parang damo o espada. Kaya kung may panganib na dumating, hindi ko tiyak kung ililigtas ko sila. Agad na nagtanong si Sabrina. Kuya Paulo, kami naman. Kahit na lagi akong nananaig sa kanya. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Hindi ako kinainisan ni Sabrina. Sa totoo lang, sa kanyang pagkatao, siya ay isang taong humahanga sa lakas. Marahil noong mga nakaraang taon, si Ann ay mahusay sa lahat ng aspeto. Sa isang grupo ng mga second generation, isa siyang pangunahing manlalaro. Mo Shihaw. Muling nagising ang pambihirang kakayahang makaakit ng espasyo. Siya na may magandang impresyon kay Nico. Pagkatapos ni Mo Shihaw, lalo pang lumalim ang pagkagusto. Palagi niyang inakala na medyo nagugustuhan niya si Nico. Ngunit ngayon natuklasan niya na ngayon mas gusto niya ako dahil sa kanyang puso. Mas malakas ako kay Nico. Hindi direktang nagdesisyon si Paulo, kundi nagtanong sa iba. Ano ang iniisip ninyo? Kahit na gusto niyang pumunta. Ngunit hindi ito bagay na siya lang ang makakapagdesisyon. Mga kaibigan, siya ang itinulak na maging leader ng grupo. Natural na kailangan niyang isaalang-alang ang kaligtasan ng lahat, kung hindi. Kung may mangyari, hindi niya mapapatawad ang sarili. Nag-aalalang tumingin si Vanessa sa grupo ni Paulo. Talagang hindi niya gusto na pumunta ang mga taong ito. Kung umalis sila, ang malalakas na kasosyo na kakahanap lang nila. Mawawala ang mga kasosyong may disenteng pagkatao. At saka, narito pa si Nico. Sa palagay ko, nakaupo si Diego sa bangkang pangligtas. Tumingala si Kiao Mimi at sumulyap sa iba. Talagang gusto niyang pumunta. Iyon ay braised pork at kanin. Itanong mo kung sino ang makakatanggi. Sino ang makakaya, ngunit sinasabi sa kanya ng kanyang rasyonalidad. Ito ay tungkol sa buhay ng lahat. Hindi maaaring gumawa ng desisyon ng pabata, na nagdulot kay Diego na mahirap pumili. Hindi makagawa ng alinmang desisyon. Ano man ang desisyong gagawin nyo, sumasang-ayon ako. Si Diego na may problema sa pagpili. Nagpasya na lang na hindi pumili. Ibinabato ang problema sa iba. Hindi gaanong naguguluhan si Nico tulad ni Diego. Diretso sinabi. Giant Cheng, malamig ka. Bahagyang kumunot ang noo ni Gabriel. Bahagyang kumunot ang noo ni Gabriel. Sa kanyang isipan, talagang may isang kakaibang bagay na hindi pa niya nasasabi. Iyon ay ang kanyang espiritual na kakayahan. Na tila walang epekto sa akin. Siya ngayon ay isang antas dalawang kakayahan. Bukod sa kanyang pandama ng kaligtasan sa loob ng isang tiyak na saklaw, nararamdaman din niya ang pagkagusto o pagkasuklam ng mga tao at kakayahan sa kanya. Tulad noong dati si Vanessa, noong dumating ang isang grupo, naramdaman niya na ang grupong ito ay walang malaking banta sa kanya. At ang mga taong ito ay hindi dumating na may masamang hangarin. Ngunit wala akong maramdaman. Parang isang patay na tubig. O parang hangin. Tila wala talaga. Parang ngayon, naramdaman lamang niya na kung pumunta sila sa ospital, ang resulta ay isang pagkakataon sa siyam na kamatayan. Ngunit mayroon pa akong variable na ito, na tila wala ako. Hindi mabilang ang variable na ito. Hindi rin ako sumasang-ayon. Dahil hindi ito mabilang, ibig sabihin hindi ito kontrolado. Walang nakakaalam kung saan patungo ang lahat sa huli. Tumingin si Paulo kay Sabrina. Kinagat ni Sabrina ang kanyang labi. Pagkatapos ay yumuko ng bahagya ang kanyang ulo. Sumuko ako sa pagpili. Ang kanyang pagsuko. Nagulat ang iba. Akala nila na siya ay magpapahayag ng napakatatag, na hindi sumasang-ayon na hanapin ako. Dahil sa tingin nila, dapat galit sa akin si Sabrina. Hindi nila inaasahan na mali ang akala nila. 2 tao ang pumili ng hindi sumasang-ayon. 2 tao ang sumuko sa pagpili. Ang natitira na si Paulo, anuman ang piliin niya. Hindi mababago ang nakatalagang resulta. Bahagyang lumiit ang noo ng lalaki. Mababa ang boses. Kaliwa na lang. Lumiko patungo sa kaliwang direksyon. Salungat sa daan patungo sa ospital. Tumahimik ang kapaligiran.
Nagbigay ng tingin si Diego kay Kuya Paulo. Ayos ka lang ba? Sumuko ang iba sa pagpili. Dahil wala silang relasyon sa akin. Ngunit si Kuya Paulo ay aking kuya. Kahit walang ugnayan ng dugo. Pero sa loob ng maraming taon na pagsasama. Kahit aso ay nagkakaroon ng damdamin. Paano pa kaya? Ay isang buhay na tao. Walang problema. Lahat ay tumahimik. Nakakakita ng mga zombie. Tahimik na pinapatay ang mga zombie. Ang dating magandang kalooban. Sa pagkakataong ito ay tila nawala na. Sa kabilang banda, hindi ko alam. Ang aking pag-alis ay naging sanhi ng kalungkutan ni Paulo at ng iba. Bumaba ang kanilang kalooban. Sa sandaling ito, ang aking kalooban ay medyo mabuti. Ang daang ito ay ang pangunahing kalsada patungo sa ospital. Maraming sasakyan. Dahil sa malakas na ulan, tumaas ang antas ng tubig. Ang mga sasakyang ito sa ngayon. Lahat ay nababad sa tubig. Maraming sasakyan ang may mga zombie na nakakulong sa loob. Ang mga level 1 na zombie ay walang anumang katalinuhan. Kahit na nakasara ang pinto, hindi nila alam kung paano buksan ito. Nadamdam ko ang amoy ng tao. Patuloy lang na ginagamit ang lakas para mabuksan ang pinto. Sinusubukang sirain ang pinto. Madali akong lumilipad sa itaas. Hindi pinalampas ang bawat sasakyan. Kapag nakakita ng zombie sa loob, tinutulungan ko siyang buksan ang pinto. At pagkatapos ay maayos. Kinukuha ang gintong ilog ng zombie. Ang gintong ilog na nakuha. Basta na lang sinipsip. Kaya't habang pumapatay ako ng zombie, ang lakas ko ay lalong lumalakas. Walang senyales ng pagod. Parang isang walang kapagurang makina. Ang sarap talaga. Naalis ang halos kalahati ng kalsada. Natapos ko nang sumipsip ang ilog na ginto. Napuno ng lakas ang buong pagkatao ko. Mabuti ang aking kalooban. Pero napakahina ko. Wala ni isang makakalaban. Ilang metro na lang. Malapit na sa pintuan ng ospital. Nakita ko na kahit malayo. Ang ospital sa harap ng rehas. Sa harap ng paradahan. Puno ng siksikang mga zombie. Nagningning ang mga mata ko. Talagang maraming zombie. Hindi ko napigilan ang pagbilis ng aking mga galaw. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang ilaw na kumikislap sa paligid ko. Bahagyang kumunot ang aking noo. Tininala ko ang pinagmulan ng liwanag. Nasa isang gusaling tirahan sa tapat ng ospital. Sa bintana ng ika-12 o ika-13 palapag, may 3 ulo na nakatambay doon. Isang tao ang may hawak na malaking karatula, na may sulat na Raya. Ang isa naman ay gumagamit ng flashlight. Patuloy na pinapailaw ako. Sinusubukang makuha ang aking atensyon. At ang isa pa, ay pilit na kumakaway sa akin. Ililigtas ba o hindi? Hindi ito isang tanong. Tiningnan ko lang ng tahimik ang mga tao sa itaas. At hindi na sila pinansin. Ipinagpatuloy ko ang paglilinis sa mga zombie ng natitirang mga sasakyan. Ang 3 tao sa itaas. Nang makita akong tumingin sa kanila, parang hindi ko sila nakita. Biglang nagalit. Maghiwa-hiwalay na tayo. Ang nasa katanghalian na lalaking may flashlight ay galit na galit. Nagpapakita ng kanyang mga dilaw na ngipin. Nakita niya tayo kanina, di ba? Pero parang hindi niya tayo nakita. Malinaw na ayaw niya tayong iligtas. Ang may hawak ng karatula. Isang babaeng sobrang pagod ang nagbaba ng karatula. Duwag na tumingin sa nasa katanghalian na lalaki. Mang Nestor, kung hindi niya tayo ililigtas, ano ang gagawin niya? Ang nasa katanghaliang lalaki ay tila may iritasyon sa kanyang mukha. Inangat ang kamay at hinampas siya sa mukha. Ano ang magagawa kung hindi niya tayo ililigtas? Kung gayon ay ayaw na rin niyang umalis. Ang isa ay babae rin. Ngunit mas bata pa sa babae na mukhang pagod. Malinaw na mas bata. Mukhang nasa 21 lamang. Kuya, gusto mo bang? Ang nasa katanghaliang lalaki ay tinawag na kuya ng may lambing. Bahagyang gumanda ang kalooban. Yumakat sa babae at niyakap ito. Kunin ang cellphone. Ang 48 ay dumaan sa pangunahing daan na pumapatay ng mga zombie. Iniisip talaga na makakarating siya. Ipapakita ko sa kanya kung paano tawaging pananakit ng lipunan. Ang batang babae ay may pagkamalambing na tumingin sa lalaki. Pagkatapos ay pumasok sa loob ng bahay para kunin ang cellphone. O sa hinaharap, ang mga elektronikong ito ay halos hindi na magagamit. Maaari lamang gamitin para pumatay ng oras. Sa 3 buwan, kahit gaano kapuno ng kuryente ang elektroniko, mawawalan na rin ng kuryente. Ngunit sino ang may sabing na yon ay katapusan na ng mundo? Kung wala ng kuryente ang sarili, hindi ba't mayroon pang iba? Kinuha ng batang babae ang cellphone. Sabay binuksan ito. Kuya, hindi ba't may natitira pang 10% ang cellphone? Sapat na siguro ito. Hindi rin sayang. Ikaw talaga ang matalino. Tumingin ang nasa katanghaliang lalaki sa babae. Ngumiti ng may masamang hangarin. Mamaya ay mag-charge ka para kay kuya. Bababa pa tayo ng isang palapag. Tumawa ng malambing ang batang babae. Ibinigay ang cellphone sa nasa katanghaliang lalaki. Kinuha ng lalaki ang cellphone at binuksan ang music app. Itinaas ang volume sa pinakamataas. Nagpatugtog ng isang napakalakas na kanta. Ibinato sa akin na nasa ibaba na pumapatay ng mga zombie. Ang volume ng cellphone ay itinaas sa pinakamataas.
Sa lugar na ito, tanging mahihinang boses ng babae. At sigaw ng mga zombie sa bakanteng lugar. Napaka out of place. Ang mga unang antas na zombie ay sensitibo sa tunog. May ilang medyo malayo sa akin. Ang mga zombie na hindi nakadama sa akin. Ngayon, narinig ang tunog. Lahat ay tumatakbo ng mabilis patungo sa akin. Ngayon, narinig ang tunog. Lahat ay tumatakbo ng mabilis patungo sa akin. Isang ordinaryong cellphone ang nahulog sa tabi ko. Ako na nakakita ng eksenang ito. Ang huling zombie sa loob ng sasakyan. Itinaas ang kamay at ibinaba ang kutsilyo. Muli akong tumingala. Tumingin sa kabilang gusali. Ang lalaking iyon ay tila naghihintay sa aking reaksyon. Nang makita akong tumingin, nagpakita siya ng isang mapanuksong ngiti. Dahil natatakot na hindi ko makita ng malinaw. Maingat pa siyang nagpakita ng gitnang daliri sa akin. Ako, nang makita ito, umiti ng mahina. Talagang, matagal na akong hindi nakakita. Nang isang taang naglakas loob na mang-istorbo sa akin. Ang dahilan kung bakit ako iniinis ng nasa katanghaliang lalaki. Bukod sa hindi ko siya tinulungan, ay dahil nagising ang kanyang kakayahan ng lakas. Siyempre, mas mahalaga, ay dahil sa ilalim ng gusaling ito. May isang pangalawang antas na zombie doon. Hindi alam ng lalaki ang eksaktong lokasyon. Ngunit habang siya ay mula sa ika-33 palapag. Binabaan ang bawat palapag hanggang sa ika-12. Lalo siyang natakot na magpatuloy pababa. Ang babaeng ito ay malinaw na may kakayahan. At malakas ang kanyang kakayahan. Kung hahanapin ko siya para maghiganti. Kahit na mapatay niya ako o hindi. Kapag nakatagpo ko ang pangalawang antas na zombie, maaari itong mag-away sa aking kaaway. Sobrang sarap. Habang ang nasa katanghaliang lalaki ay gamit ang kanyang plano. Nagmamalaki. Sa susunod na segundo, ang ngiti ng nasa katanghaliang lalaki ay namuo sa kanyang mukha. Ako ay nakatayo sa hangin, ang mga zombie sa paligid. Dahil sa ingay kanina, ay nagmamadali patungo sa akin ng buong lakas. Hindi ako gumalaw, pinalipad ko lang ang aking sarili ng mas mataas. Matapos tiyakin na hindi ako maaabot ng mga zombie sa taas na ito, tiningnan ko ang lalaki na umatras ang kamay. Ang nasa katanghaliang lalaki na nanonood pa rin. Nagulat at nagsimulang makipaglaban. Sabi ng Diyos, dalhin mo sa harapan ko ang lalaking nasa harapan ko. Sumunod na segundo, ang lalaking nasa katanghalian ay may takot sa kanyang mga mata. Naramdaman niya lamang na may isang puwersa. Patuloy siyang kinokontrol. Pinapunta siya sa bintana. Nagulat siya. Sumunod na segundo, hinawakan niya ang babaeng nasa tabi. Ngunit natuklasan niya na ang puwersang ito ay napakalakas. Kinalagkad niya pati ang babae. Ang payat na babae ay nagulat nang makita ito. Si Mang Nestor ay isang kamay na humawak sa batang babae. Isang kamay ang humawak sa pinto ng kabinet sa tabi. Ngunit hindi pa rin. Nakita ang katawan na hindi kontrolado. Gusto ng batang babae na tanggalin ang kamay ni Mang Nestor. Pero paano niya matatanggal ang isang puwersa na umaakit sa may kakayahan? Ang payat na babae. Madali niyang natanggal ang kamay ng batang babae. Nakita niya ang dalawang katawan na nahuhulog sa kalye. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting saya. Basta't ang lalaki ay naiwan. Para sa kanya, ito ay isang dagok din. Basta't sa susunod, dapat na siya ang pumunta upang pakainin ang mga zombie. Sa buhay na ito, makita ang mga tao sa paligid na nauuna sa kanya sa kamatayan. Ang payat na babae ay hindi napigilan ang pagngiti. Mula ngayon, ang mga mata na dati madilim na parang patay na tubig. Parang nagkaroon ng liwanag. Nagmulat ng mga mata upang panoorin kung paano mamamatay ang lalaki. Ano ito? Anong nangyayari? Hindi kailanman naisip ng lalaki na may kakayahang kontrolin ang tao nang wala sa oras. Hindi niya ito maisip sa kanyang imahinasyon. Kaya't siya ay naglakas loob na hamunin ako ng ganito. Inaakala niya na wala akong magagawa sa kanya. Sa ilalim ng sigaw ng lalaki, ang kanyang katawan ay unti-unting bumagsak sa tabi ko. Bago pa siya kumilos, itinaas ko ang isang paa. Sinipa ko ang lalaki. Sa pagkakataong ito, ang lalaki at ang babaeng mahigpit niyang hawak. Bumilis ang pagbagsak sa tubig. Maswerte rin. Dumiretso ang dalawa sa isang. Ang sasakyan na lumulutang sa tubig. Agad na naakit ng ingay ang mga zombie na naakit lang ng cellphone. Na gustong kumagat at dumakma sa akin. Hindi na nakapagsalita ang lalaki. Tumayo ang lalaki. Bumunot ng isang bakal na kutsilyo na dala-dala niya. Agad niyang pinatay ang unang zombie na lumapit. Nakatayo ako sa mataas na lugar at nakangiting pinanood ang lalaki na pumatay ng zombie. Pagkatapos niyang patayin ang zombie, automatikong lumipad sa aking kamay ang gintong ilog. Maliwanag na balak niya na bago mamatay ang lalaki. Sipsipin pa ang huling halaga niya. Nagising ang kapangyarihan ng lalaki na umaakit sa akin. Marahil sa mga susunod na araw, mula ika-33 palapag hanggang ika-12 palapag ay pumatay siya. May kakayahan siya. Kahit papaano ay umakyat na sa ikalawang antas ang kanyang kakayahan. Ngunit habang dumarami ang mga zombie, sa huli ay mapapagod siya. Tungkol naman sa babaeng nasa tabi, bago pa man kagatin ng zombie ang lalaki, ay sinipa niya ng malayo ang babae. Hindi niya ito ginawa para iligtas ang babae.
kundi para maagaw ng babae ang atensyon ng ilang zombie. Epektibo ang ginawa niya. Habang sinisipa ang babae, agad may ilang zombie na nakaramdam at sumugod sa kanya. Ang kawawang babae ay isang sigaw lang ang naitawag. At agad na tinangay ng 5 o 6 na zombie. Diretso siyang pinatay at pinagpira-piraso. Ang matingkad na pulang dugo ay dumaloy sa maruming tubig. Ang mabigat na amoy ng dugo ay nagpasigaw sa lahat ng zombie na naroroon sa sobrang excitement. Isa-isa silang nabaliw. Nagkagulo-gulo ang mga zombie at sumugod sa lalaki. Nanginginig ang kamay ng lalaki na may hawak na bakal na kutsilyo. Habang pumapatay ng zombie, umiiyak siya ng malakas. Patawad, ninuno. Patawad, mali ako. Pakiusap, maging mabait ka. Ituring mo akong parang walang kwenta at pakawalan mo na. Itinago ko ang espada. Nakasukbit ang mga kamay sa dibdib. Wala akong ganitong walang kwentang inapo. Pakiusap, iligtas mo ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pakiusap, hindi ako nagsisisi. Habang nauubos na ang lakas ng lalaki. At saka nang makita ang walang katapusang mga zombie. Nagalit siya sa kahihiyan. Ikaw itong walang kwenta. Bago pa man matapos ang kanyang sinasabi. Isang liwanag ng espada ang kumislap. Nakadilat ang mga mata ng lalaki. Babalang bumagsak sa tubig. Ang kanyang katawan ay bumagsak paatras. Ang kanyang katawan ay bumagsak paatras. Sa huling sulyap ng kanyang buhay, nakita niya ang maraming zombie na sumusugod sa kanya. Isang bangkay ay hindi nakapagbigay kasiyahan sa mga zombie. Sa halip ay ang pagnanais na kumain ng laman ng tao ay lalong naging matindi. Ngunit ako ay lumilipad ng mataas. Kahit gaano pa sila katalon sa ibaba, ay hindi nila ako maaabot kahit kaunti. Sa halip ako, kahit ang espada ay hindi ko na kailangang ituro. Diretsa kong ginagamit ang espiritual na lakas upang paandarin ito. Ang espadang iyon ay naglalaro sa gitna ng karamihan ng mga zombie. Isang bangkay ng zombie ang bumagsak. Para bang may nahuhulog na kagamitan. Sa bawat pagbagsak ng isang zombie, may gintong ilog na lumilipad patungo sa akin. Hindi ko rin itinago ang gintong ilog. Karaniwan ay kinukuha ko lamang ito sa kamay. At saka agad itong sinisipsip. Tila yata masyadong malaki ang ingay dito. Agad itong nakaakit ng iba pang mga zombie. Lalo na ang napakalakas. At kakaibang tunog. Biglang may boses na umabot sa aking pandinig. Bahagya akong lumingon. At nakita ko sa ilalim ng gusaling nasa tapat kanina. Ay may lumundag na zombie. Siya ay hindi naman marunong lumipad. Ngunit ang kanyang paglundag ay umabot ng 3 metro ang taas. Hindi lang siya matalas lumundag. Malayo rin siya lumukso. Ang zombing ito ay lalaki. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mukha ay nakakatakot. Ang kalahati ng kanyang mukha ay naagnas na. Ang nabulok na laman ay may uod. Patuloy na gumagalaw sa nabulok na laman at sa mapuputing mata. Makapal na bibig ay naglalabas ng mababang halakhak na sigaw. Nanginginig ang isang braso na lang. Marahas itong mabilis na sumugod sa akin. Mabilis kong iniwasan ang espada. Bumalik ito sa aking mga kamay. Handang sumulong ako. Sa harap ko ay may biglang hanging salungat. Nakahalo sa hangin. Mabilis akong umilad. Ngunit walang awang inani ng hanging salungat. Ang zombie na katabi ko kanina. Zombie ng hangin. Nagliwanag ang aking mga mata. Ang zombie na ito ay talagang iba sa karaniwang zombie. Kaya siguro iba rin ang ginintuang ilog. Parang nararamdaman ng zombie ang aking intensyong pumatay. Sa paligid ay biglang umikot ang malakas na buhawi. Sa sandaling iyon, ang hindi nakikitang hangin. Sa hangin ay nabuo ang bahagyang nakikita. Mga pana ng hangin na may anyo. Ang mga pana ng hangin ay malakas at mabilis. At makokontrol pa ang direksyon. Nang makaiwas ako sa mga pana ng hangin. At agad akong hinabol ng mga pana ng hangin. Hindi na ako nakipaglaro ng pusa at daga sa zombie. Agad akong pumunta sa tabi ng zombie. Mabilis kumilos ang zombie. Agad itong umiwas gamit ang kapangyarihan ng hangin. Ngunit ito ay mas mabilis ang aking kilos. Sa isang iglap ng pagtaas at pagbaba ng kamay. Isang asul na ginintuang ilog. Ang aking itinuhog gamit ang dulo ng espada. Nadamdam ko ang enerhiya sa loob ng ginintuang ilog. Tulad ng inaasahan kumpara sa naunang enerhiya. Ito ay halos 10 beses na mas malaki. Ang saya ko. Habang pinapanood ang bangkay ng zombie. Na nilalamon ng ibang zombie. Mahinahon kong sinabi. Inaaway mo ako. Para kang sumipa sa bakal. Sandali lang. Hindi naman ako pagod. Ngunit ang tiyan ko ay gutom na. Handang ibalik ang espada. Nang makita ko ang pamilyar na liwanag na kumikislap muli. Tumingin ako muli. Nakita ko ang natitirang babae na payat. Na nakataas ng puting board. Ang nakasulat sa puting board ay hindi na raya. Kundi dahil maraming handang gintong ilog dito. Maliwanag. Alam ng babae na hindi ako isang mahabagin. Walang epekto sa akin ang moralidad. Kaya sinubukan niya ang interes. Nakita niya ng malinaw kanina. O sa halip ang mga may kapangyarihang iyon. Ay mahilig lahat sa gintong ilog. Tiningnan ko ang babaeng iyon at nagtanong. Marunong ka bang magluto ng masarap? Ang layo ng kanilang pagitan. Ngunit ang payat na babae ay naramdaman. Na parang sa kanyang tainga ako nagsalita.
Hindi na pinansin ng babae ang aking kapangyarihan. Agad siyang tumango. Masarap, masarap. Ang tatay ko dati ay isang kusinero. Lumiwanag ang aking mga mata. Sa panahong lahat ng may kakayahang lumipad, ay nasa ikalawang antas pa lamang. At 5-6 na metro lang ang kayang liparin. Diretso akong lumipad patungo sa 12 palapag kung nasaan ang babae. Nang makita akong sumasalungat sa batas ni Newton, at nakalawit lamang sa hangin, labis na nabigla ang babae sa kanyang nakita. Subalit, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Sa halip ay buong pagsuyong nagsabi, "Dakilang tao, kailangan ba kitang tulungang pumasok?" Hindi na. Diretso akong lumipad sa bintana at pumasok. Sa pagbaba ko sa loob ng bahay, inunang kong silipin ang kabuuan nito. Nagulat ako dahil malinis pa pala ito. Tila napansin ang aking pagtataka. Kusang nagpaliwanag ang babae. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, mula sa 33 palapag ay sunod-sunod kaming bumaba. Kaya't malinis pa ang mga bahay. At palagi ko naman itong inaayos. Ikaw, dakilang tao. Ang pangalan ko ay Ligaya. Tawagin mo na lang akong Ligaya. Umupo ako sa isang malinis na kahoy na upuan. Yung dalawang kanina. Sino sila sayo? Sila ay. Nag-alinlangan si Ligaya. Subalit nagsalita rin. Ang lalaking iyon ay asawa ko. Dati kaming nakatira sa pinakataas na palapag. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, nagising siya na may kakayahang makaakit ng kapangyarihan. At ang isa pang babae ay isang mag-aaral sa kolehiyo mula sa ika-20 palapag. Sa kanilang pamilya, siya na lang ang hindi nahawaan ng virus. Upang mabuhay, nagpakumbaba siya sa ilalim ng aking asawa. Oh, kaya kung papatayin ko ang asawa mo, hindi ka ba magagalit sa akin? Ano ang dapat kong ikagalit sa kanya? Sana nga mamatay na siya. May matinding puot sa mga mata ni Elena. Ang malaking negosyo ng aming pamilya ay inagaw niya. Ang kumpanyang Garcia ay bunga ng buong buhay ng aking ama. Laging may magandang reputasyon. Ngunit pagkatapos siyang mamatay, ako ay masyadong walang kakayahan. Walang kakayahang mamahala. Marunong lamang magluto. Hakbang-hakbang na inagaw niya ito. Tama na. Pinutol ko siya. Para sa pag-ibig at puot ni Elena at ng kanyang asawa. Hindi ako interesado. Siyempre, sa mga bagay na sinabi niya, kung ano ang nangyari pagkatapos. Kahit isipin ko lang ay malalaman ko. Nasaan ang ginto mong kahon? Nasa loob ng silid. Kukunin ko para sayo. Nagmamadaling pumasok si Elena sa silid. Di nagtagal ay naglabas siya ng isang maliit na karton. Marami talagang gintong kahon sa loob. Tumingin ako. Mayroong daan-daang. Lahat ito ay kay Ramon. Siya ay may kapangyarihan. Ngunit hindi niya alam kung paano sisipsipin ang gintong kahon. Kaya itinago lang niya ang mga ito. Hanggang noong nakaraang buwan niya nalaman. Kaya araw-araw siyang sumisipsip ng gintong kahon. Upang mapabuti ang kanyang kakayahan. Ayon sa sinabi niya, siya ay isang level 2 na may kapangyarihang lakas. Ngunit, kumuha ako ng isang dakot ng gintong core mula sa kahon ng basta-basta. At sinimulan kong sumipsip. Ngunit ano? Ngunit, kahit na siya ay isang level 2 na may kapangyarihan, ay hindi maglakas loob na bumaba. Dahil sinabi niya, na may isang mapanganib na presensya sa ibaba. Kahit isang level 2, o kahit isang level 3 na zombie. Kaya nanatili kami sa 12 palapag. Sa loob ng ilang araw na. At hindi nangahas na bumaba. Si Elena ay talagang natatakot kay Ramon. Takot siya sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kaya para mabuhay, kailangan niyang magpasakop at magpakumbaba. Ngayon, ang ganitong hayop ay patay na. Masasabi lamang niya na ang langit ay may mata. Maaaring may level 3 na zombie. Agad kong pinakawalan ng aking espiritual na kapangyarihan pababa upang suriin. Sa huli, nabigo ako. Mayroong level 2 na zombie. Ngunit walang level 3 na zombie. Ngunit ang level 2 na zombie ay okay lang din. Mas mabuti pa kaysa sa ordinaryong zombie. Hindi rin ako nagmamadaling patayin ang zombie na yon. Sa ilalim ng nagulat na tingin ni Ligaya, sa loob ng 2 minuto, ay naabsorb ko lahat ng mga gintong core na yon. Wala nang mga supply si Ligaya dito. Tanging ilang binuksan na pakete ng biskwit ang natitira. Tiningnan ko ang mga yon, at inayos ang mga ito ng may pag-ayaw dahil sa pagiging pira-piraso. Anong mga putahe ang kaya mong lutuin? Ginoo, ang aming pamilyang Garcia ay may 4 na malalaking uri ng lutuin na alam naming gawin ang ilan. Ngunit ang pangunahing specialty ay mga lutong bahay. Ang pinakatanyag na putahe ay ang sour cabbage fish. Mga putahe mula sa iba't ibang uri ng seafood. Gumagawa rin kami ng maganda. Dahil ito ay isang lungsod sa baybayin. Maraming seafood at maraming turista. Kaya nag-aral pa ang tatay ko ng ilang paraan ng pagluto ng seafood. Sa huli, nakatanggap ito ng magkakaparehong papuri mula sa mga kumakain. Sa naririnig ko mula sa iyo, ang tatay mo ay tila napakahusay magluto. Ang aking kasanayan, malamang ay natutunan lamang niya ang mga pang-ibabaw ng kanyang ama. Nang banggitin ang kanyang ama, dumilim ang mga mata ni Ligaya. Nakalulungkot, ang kanyang ama ay namatay sa aksidente sa sasakyan. Kung hindi,
Kung buhay pa ang kanyang ama, ang pamilyang Garcia, ika-14, ay tiyak na hindi masisira ang reputasyon. Tumalon ako pero wala. Naisip mo ba? Ang iyong ama ay maaaring hindi aksidente sa sasakyan. Ginoo, ang ibig mong sabihin ay, napaliwanagan si Ligaya. Ang isip na laging parang ninong ay naging maliwanag. Ang kanyang mga mata ay biglang naging pula. Ako ang pumatay sa aking ama. Ako. Kaawa-awa siya. Hindi man lang niya alam na ang kanyang ama ay pinatay ng iba. Kailangan pa siyang paalalahanan ng iba. Kung alam ko lang noon, kahit mamatay pa siya, kailangan niyang mamatay kasama ang lalaking iyon. Wala akong nararamdaman sa sakit ni Ligaya. Ang sarili ko lang ang inaalala ko. Kung ito ay mga pagkaing dagat, saan tayo pupunta? Marunong ka bang magluto ng maanghang na crayfish? Sinikap ni Ligaya na kontrolin ang kanyang emosyon. Sumagot siya na may kaunting pag-iyak sa kanyang boses. Ang mga pagkaing alam ng aking ama, alam ko rin. Ngunit hindi kasing sarap ng ginagawa ng aking ama. Ngunit wala rito ang mga pampalasa at sangkap. Kaya, Lanan, kumain na lamang tayo ng simpleng pagkain. Pagkatapos maghahanap tayo ng mga kagamitan. Kapangyarihan ng pananalita. Natural na makakapaglabas ng maanghang na crayfish. Ngunit ang gusto kong kainin ay ang orihinal na lasa. Wala akong interes sa nilikha ng kapangyarihan ng pananalita. Sinabi ko na sa harapan ko ay may 4 na butter bread. Nais sanang sabihin ni Ligaya na ibigay na lang sa akin ang natitirang biskwit. Nang makita niya na ang ginoong ito ay biglang nagsalita ng isang kakaibang bagay. Pagkatapos, sa harapan niya ay lumitaw ang 4 na butter bread. Ano ang ibig sabihin nito? Makakalikha pa ng mga suplay mula sa wala. Hindi ba't hindi na siya magugutom magpakailanman? Tama, di ba? Pagkatapos kumain, magpahinga muna tayo. Maghanap tayo ng mga suplay. Medyo nagtataka si Ligaya. Hindi ba't kayang gumawa ng suplay ng mismong Ginoo? Bakit kailangan pa niyang maghanap? Siyempre, sa isip lamang siya nagtataka. Wala siyang lakas ng loob na magtanong. Alam ni Elena sa kanyang isip. Ang kasalukuyan kung anyo na magiliw ay dahil may halaga pa siya. Kapag wala na siyang halaga, o kaya kung hindi masarap ang luto niya, ay agad siyang iwan ng kabilang panig ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya nakalimutan na ang kabilang panig ay hindi mabuting tao. Ang cream bread, isang pagkain hindi pinapansin bago ang katapusan ng mundo. Pagkatapos ng katapusan ng mundo ay naging luho na. Kumakain si Ligaya ng malambot at mabangong tinapay. At muli niyang naramdaman ang kagandahan ng buhay. Pagkatapos kumain, nag-empeke si Ligaya ng isang bag. Sa loob ay may ilang ginto ng tiyahin at damit na pamalit. At pati na rin ang kalahating supot ng biskwit. At isang bote ng tubig. Inilagay rin niya iyon. Hindi pinapansin ng Ginoo. Ngunit wala siyang ganitong kakayahan. Tara na. Linisin muna natin ang gusaling ito. Tara na. Linisin muna natin ang gusaling ito. Si Elena ay sumusunod sa akin ng may takot. Dati, si Ramon ay pumapatay ng mga zombie. Minsan ay pinapunta siya upang mag-recon. Ang katakot-takot na anyo ng mga zombie ay nag-iwan sa kanya ng malaking trauma. Tumingin siya sa Ginoo sa harap niya. Nang makitang wala akong balak na papunta siya sa harap para mag-recon, agad na nakahina ng maluwag si Ligaya. Ang mga zombie sa 12 palapag ay pinatay na ni Ramon. Kaya dumiretso ako sa fire exit. Balak kong bumaba. Itinulak ko ang nakalock na pinto ng fire exit na may babala. Umalinggaw ang langit-ngit. Dito, sa hagdanan na tanging mga hininga na lamang ang naririnig, ito ay kapansin-pansin. Mabilis ang tibok ng puso ni Ligaya. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang damit. Mataman siyang nakatitig sa ibaba ng hagdan. Kung sakaling hindi makayanan ng Ginoo ang laban, siya ay agad na lumingon. Mas gugustuhin pa niyang mamatay sa gutom kaysa mamatay sa kagat ng zombie, at maging isang pagalagalang bangkay. Pagkatapos ng unang laban sa katapusan ng mundo, kaya na niyang kontrolin ang sarili ng mabuti, upang hindi siya sumigaw ng malakas. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay talagang nakaakit ng mga zombie sa ibaba. Para bang may switch na binuksan. Maraming zombie ay sabay-sabay na nagmamadaling humagulhol ng hihihi. Para bang mga lobo sa bundok na umaangal. Bumagsak, bumagsak, bumagsak. Ang ilan sa mga zombie, dahil sa kakulangan ng braso o binti, pasuray-suray na. Tumatakbo paakyat sa itaas na palapag. Hindi ako tumigil sa paglalakad. Patuloy na bumaba. Pagkakita muli sa mga zombie, inihagis ang espada. Gamit ang espiritual na kapangyarihan para utusan ang espada. Hindi nagtagal, napatay ang 2 zombie na umaakyat. Lumipad si Jinhe sa aking kamay. Ngunit nakabitin pa rin sa hangin. Pinanood ni Elena ang eksenang ito. Ang kanyang puso ay muling nagulantang. Hindi na niya mabilang. Sa maikling panahon mula nang makita ako. Kung ilang beses siya nagulat sa kabilang panig. Ngunit mayroon na siyang pagkaunawa sa kanyang puso. Ang taong ito ay napakalakas. Partikular na malakas. Kung maaari siyang laging nasa tabi ko. Ang kaligtasan ay tiyak na makakakuha ng pinakamalaking garantiya. Mas mahalaga ay, ang taong ito ay babae.
Pagkatapos ng katapusan ng mundo, kahit hindi lumabas si Elena upang makita ang labas na mundo. Ngunit sa pamamagitan lamang ng gusaling ito, nakita na niya ang pagkasira ng moralidad, kawalan ng pagkatao. Kung ang babae ay walang halaga, iyon ay mga kalakal, o sa halip ay laruan, tulad ng babaeng iyon na estudyante sa kolehiyo. Patuloy na ginagamit ang kanyang katawan upang pasayahin si Ramon. Si Ramon ay maaaring maging ama niya para mabuhay. Tinatawag pa niya siyang kuya sa WeChat. Walang intensyon si Ligaya. Namang maliit ng babaeng estudyante. Gusto niyang mabuhay. At wala siyang sinasaktang iba. Ang sarili lang niya ang sinaktan niya. Ang sarili lang niya ang sinaktan niya. Wala nang masasabi ang iba. Bumaba sa 11 palapag. Dinala ko si Ligaya. Diretso sa hallway. Dito, isang elevator 2 bahay. Magkaharap ang mga pinto. Maririnig mula sa loob. Na parang may mga zombie. Na patuloy na bumubunggo. Sa pintuan. Ang pinto ay nanginginig. Parang pwedeng mabuksan anumang oras. Lumapit ako sa isang pinto. At hinukay ang gitna ng pinto. Ang bakal na pinto ng bahay na yon ay biglang nahati mula sa gitna. Ang mga zombie sa loob dahil sa tulong ko ay biglang naibagsak ang pinto. Marahil isang pamilyang may 3. Kitang-kita na ang isa ay mga magulang. Ang isa ay isang batang lalaki mga 10 taong gulang. Ang katawan ng 3 ay medyo kumpleto. Walang marka ng kagat. Marahil noong sumiklab ang virus, hindi kinaya ng kanilang immune system. Sabay-sabay silang naging zombie. Wala akong naramdaman. Matapos patayin ni Biluo ang pamilyang ito, pumasok kami sa loob. Wala nang zombie sa loob ng bahay. At saka, dahil ang pamilya ay nagbago mula pa noong simula ng katapusan, kaya marami pang supply sa bahay. Habang sinusuri ko ang bahay, nakakuha na si Ligaya ng bag at inipon ang mga pagkain pwede pa. 8. Marami pa ditong bigas at harina. Ano ang gagawin? Ligaya ay matagal nang hindi kumain ng kanin. Kahit walang tubig at apoy, hindi siya makapagluto. Itapon na lang. Hindi niya kayang bitawan. Kahit hindi alam ang sitwasyon sa labas. Alam din niya na ang bigas, harina at mga bagay na ito ay talagang mga bihirang kagamitan. May sinabi ako ng basta-basta. Tipunin mo ang mga kagamitan. Ilagay sa sala. Mamaya kukunin ko. Sabi ko. Nagsimulang maglibot sa bahay. Marahil ay dumating sa silid ng batang iyon. Medyo magulo ang silid. Puno ng alikabok. At may amoy ng pagkabulok. Ngunit nakita ko sa isang sulyap ang basket ng mga merienda na nakalagay sa mesa ng pag-aaral. Bigla akong lumapit. Marami palang merienda sa loob. Mula sa alaala ng dating may-ari ng katawan. Nakilala ko ang mga pangalan ng merienda na ito. Ito ay spicy stick. Napakasarap. Ito ay jelly. Ito ay tinatawag na rice cracker. Ito ay nuts. Ito ay tinatawag na instant noodles. Maraming uri. Diretso kong isinabit ang basket sa braso ko. Binuksan ko ang isang pakete ng spicy steak at kumain na. Sa unang subo, agad na pumasok sa aking bibig ang maanghang at malasang lasa. Ang sarap ng anghang na ito. Konti lang ang kinakain kong maanghang. Hindi ako masyadong marunong kumain ng maanghang. Pero hindi ko pa rin kayang iluwa ang nasa bibig ko. Ang galing ng mga tao sa panahong ito. Paano nila nagawang gumawa ng ganito kasarap na pagkain? Sa ibang mga kwarto, wala na akong nahanap na pagkain. Pero sa pangunahing kwarto ay may nakita akong nakalock na kahon. Nang buksan ko ang kahon, napuno ito ng alahas at ginto. Bigla akong nawala ng gana. Akala ko may magandang bagay na nakatago. Tumayo ako. At hindi ko balak kunin ang mga ginto at alahas na ito. Si Ligaya nakakapasok lang ay nagtatanong. At nakita niya ang isang kapansin-pansing tambak ng gintong bar at alahas. Diyos ko! Ang daming gintong bar. Hindi naman mahirap ang pamilya ni Elena. Ngunit sa tingin niya, ay hindi ito kasing yaman ng bahay na ito. At bilang isang Chino, walang sinuman ang makakapag-reject ng ginto. May problema ba? Muli kong binuksan ang aparador. Puro damit lang ang nasa loob. Sa sandaling yon, biglang lumiwanag ang aking mga mata. Nakita ko ang ilang damit na may tatak pa. Ang palda ay hindi ko pa nasusuot dati. Ang mga damit na ibinigay sa akin ni Ginoong Samuel dati ay pawang maong din. Mga pantalong pambahay o pang-relax na madaling isuot. Ang tingin ni Ligaya ay nahirapang lumayo mula sa ginto. Ginoo, naiayos ko na ang lahat ng gamit na maaaring gamitin. Ang mga seafood at gulay sa refrigerator. Nasira na lahat. Hindi na magagamit. Tumuro ako sa hanay ng mga damit na may tatak sa harap at sinabi, piliin mo ang mga damit na may hanging tag. Sige po.
Nagliliwanag ang kanyang mga mata. Naguguluhan si Ligaya sa sandaling iyon. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. At biglang nawala ang mga bagay sa sala. Nang marinig ang aking tanong, agad siyang sumagot. Napakabigat ng ginto, hindi ko kayang dalhin. Pero sa ngayon, hindi ko talaga kaya. Ngunit para sa inyo, Ginoo, isang iglap lang iyan, di ba? Ayaw ko sanang makialam. Ngunit naisip ko ang susunod. Gusto ko pa ring matikman ang luto ni Ligaya. Kaya bihira akong maging maalalahanin. Kung gusto mong kunin ang mga gintong iyon, tutulungan kitang dalhin. Nag-isip si Ligaya. At nagpa siya pa ring kunin ang mga iyon. Hindi naman dahil gusto niya ito, kundi dahil sa tingin niya. Parang walang pagkaunawa ang Ginoo sa halaga ng pera. Ngayon ay panahon na ng katapusan ng mundo. Wala nang silbi ang pera. Sa halip ang ginto at alahas, ay maaaring maging pangunahing kalakal. Maaaring magamit ito ng Panginoon sa hinaharap. Hindi napansin ni Elena na ganito ang kanyang iniisip. Ang kanyang pag-isip ay nagsimula mula sa pagsunod sa makapangyarihan. Naging buong puso niyang pag-isip at paglilingkod para sa akin. Marahil ang aking mahiwaga at di maintindihang mga pamamaraan ay unti-unting sumasakop sa kanya nang hindi niya namamalayan. Matapos ilabas ang ginto, natuklasan ni Elena na pinalitan ko na ang aking itim na sportswear. Isang puting damit. Walang labis na dekorasyon. Ilang maliliit at pinong disenyo lamang. Mukhang simple at elegante. Pababa. Isang magandang pilak na takong. Napakataas ng takong. Mga 7-8 sentimetro. Panginoon. Tiningnan ko siya. Nang makita niyang kahit suot ko ang ganito kataas na takong, naglalakad pa rin akong matatag. Nakahina siya ng maluwag. Ang Panginoon ay talagang Panginoon. Kahit suot ang ganito kataas na sapatos, mas mabilis at mas matatag akong maglakad kaysa sa kanya. Pagkatapos, hindi na nagsara ang bibig ni Elena. Linis ng linis pababa, kahit gaano karaming zombie. Kung saan dumaan ang talim ng espada, walang nakaligtas. Kahit ang nasa ikawalong palapag. Ang pangalawang antas na zombie na kinakatakutan ni Ramon. 3 segundo lang ito tumagal sa ilalim ng aking espada. Tungkol naman sa iba pang zombie. Natural, 1 segundo, 2 piraso. Si Elena mula sa nanginginig at nakayuko. Naging taas no at palaban. At nang makita ang mga mabahong at nakakatakot na mukhang zombie, hindi na siya gaanong natatakot. Totoo nga, basta may kakayahan. Hoy, basta sumunod sa makapangyarihan. Sapat ang lakas. Kahit ang pinaka-nakakatakot na bagay ay madaling matalo. Wala ring nakitang buhay na tao hanggang sa unang palapag. Ngunit ayon kay Elena, noon ay may mga tao pa. Gayunpaman, dahil sa ikawalong palapag, mayroong isang napakalakas na zombie. Kaya't lahat ay natatakot bumaba. Kapag wala ng supply, umakyat sila. Sa huli ang mga taong ito, karamihan ay naging mga piyon ng kaharian ng lungsod. Pagdating sa ibaba ng gusali, gumamit ako ng salitang espiritu upang lumikha ng isang bangkang pang-rescue. Hindi marami ang mga zombie sa loob ng komunidad. Madali ko na lang silang pinatay. Hindi pa kami pumapasok sa ospital. Ngunit ang nakuha mula sa gusaling ito ay nagpanumbalik ng halos 1/10 bahagi ng aking kapangyarihan. Nagpapasalamat ako na hindi ko sinundan ang grupo ni na Paulo. Ngunit sila ay pumupunta kung saan kakaunti ang mga zombie. Kadalasan sa mga suburb at bayan kung saan kakaunti ang tao. Mga daan na mas kakaunti ang zombie. Hindi sila darating sa mga lugar tulad ng zombie-infested zone. Kung susundin ang kanilang ruta, kailan ko kaya maibabalik ang 1/10 bahaging kapangyarihan? Pinaandar ko ang bangkang pang-rescue patungo sa ospital sa kabilang kalye. Pupunta ako sa ospital sa tapat mamaya. Sasama ka ba sa akin? O maghihintay sa labas? Ang mga zombie sa paligid ay halos napuksa ko na lahat. Walang panganib si Ligaya sa labas. Kung may makasalubong na zombie, sapagkat pupunta ako sa ospital mula labas papasok. Ginoo, sasama ako sayo. Mabilis na sumagot si Ligaya. Natatakot na iiwan ko siya. Ang mga zombie sa ospital ay siksikan nga. Sa sandaling pumasok kami ni Ligaya. Ang mga zombie, tila may pinindot na switch. Lahat ay sumugod sa amin. Ngunit dahil sa resistensya ng tubig, ang kanilang mga galaw ay tila malamya. Habang ginagamit ko ang espada upang patayin ang mga zombie, sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang naiinggit at humahanga na tingin ni Ligaya. Subukan mo rin. Sinabi ng Diyos. Mayroon akong isang magaan na bakal na espada na pumuputol ng mga zombie. Sa susunod na sandali, isang bakal na espada ay biglang lumitaw at lumutang sa harap ni Ligaya. Ginoo, ano ito? Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Hindi kita kayang protektahan habang buhay. Malupit kong sinabi iyon. Ang mga zombie sa totoong ospital ay pangit. Dahil mas malala ang pagsiklab dito. Puro zombie. At saka, dahil ilang araw nang nakababad sa tubig, namumugto ang buong katawan dahil sa pagbabad. Parang mga bangkay na binabad sa tubig. Dumating si Ligaya. Pilit niyang nilalabanan ang pagnanasang sumuka at tumayo. Sa harap niya ay may isang zombie na nakatakas. Wala na ang itaas at ibabang labi.
Nakakita ng mga ngiping may halong pula at berde. Kalahati na lamang ang ilong. Ang kaliwang bahagi ay kulay abot puti. Gumagalaw-galaw. Dahil sa mutasyon ng katapusan ng mundo, mas malaki ang mga uod kaysa bago ang katapusan. Kinakagat ng mga uod ang bulok na laman ng zombie. Mahahabang uod sa loob ng laman. Amoy bulok. Parang itlog na matagal ng bulok. Nakakasuka ang amoy na ito. Kahit na matagal na ang katapusan, hindi pa rin kinaya ni Ligaya ang amoy na ito. Palagi niyang pinipilit na pigilan. Ngayon ay lumalapit ang zombie. Lalo pang tumatagos ang amoy na iyon hanggang sa utak. Halos hindi na siya makagalaw. Sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang narinig sa tabi. Sa ulo. Parang paghiwa ng pakwan diretsyo sa gitna. Kung hindi sapat ang lakas, putulin na lang ang ulo. Hatiin sa gitna. Hindi napigilan ni Ligaya na sumigaw. Mahigpit na hinawakan ang bakal na kutsilyo. Isang putol. Hatiin ang mukha ng zombie sa gitna. Ginamit niya ang buong lakas sa putol na iyon. At totoong nahati ang ulo ng zombie sa dalawa. Nakita ang gintong bato sa loob. Lumiwanag ang mga mata ni Ligaya. Hindi na alintana ang pakiramdam na pumatay. Inabot at kinuha ang gintong bato. Ang katawan ng ordinaryong zombie ay nahulog sa tubig. Tinitigan ni Ligaya ang magandang gintong bato sa kanyang kamay. Namumula ang mga mata dahil sa matinding damdamin. Pinahid niya ang gintong kahon sa kanyang katawan. Ibinigay niya sa akin ng may paggalang. Ginoo, para sayo. Tiningnan ko ito ng may pagkasuklam. Ang gintong kahon ay hindi maayos na napunasan. At dahil pinunasan sa maruming damit, lalo itong dumumi. Ginoo, ako. Parang mas mahalaga pa ang gintong kahon kaysa ginto. Itago mo na lang para sayo. Si Elena ay namumula na naman ang mga mata. So ang Ginoo ay napakabuting tao pala. Bakit kaya naisip niya dati na hindi mabuti ang Ginoo? Ako naman ay hindi magaling sa pagsasalita. Talagang gutom na gutom. At matalas ang dila ngunit malambot ang puso. Nakikita ko ang nagpapasalamat na mga mata ng tao sa harap ko, puno ng tanong ang mukha ko. Hindi ko talaga maintindihan ang iniisip ng mga ordinaryong tao. Iniwan ako sa unahan para magbukas ng daan. Minsan ay naglalabas ng isa o dalawang zombie na sobrang nakakatakot ang itsura. Para patayin ni Ligaya. Si Ligaya, mula sa simula ay hindi mapigilan ang pagsusuka dahil sa pisikal na reaksyon. Ay naging kaya nang harapin ang mga pangit na zombie. At may kagalingang hawak ang bakal na kutsilyo. Parang paghiwa ng pakwan. Hinahati ang ulo ng zombie sa dalawa. Siya ay nag-aral ng pagluluto. Kaya sapat ang lakas niya. At dahil ang kanyang bakal na kutsilyo ay napakatalim at matulis. Ang isa at isa ay higit pa sa dalawa. Sa pagpatay niya ng mga zombie, unti-unti ay naging bihasa. Sa malaking ospital ay may 4 na second-level zombie. Ang bilang na ito kumpara sa dami ng tao ay medyo kaunti pa. Pero mas mabuti pa rin kaysa wala. Itinaas ko ang kamay at pinatay. Maraming gusali sa ospital. Kahit gaano ako kabilis. Wala nang pinagkaiba para sa akin. Pero ang pumatay buong araw ay medyo nakakainip na. Ginoo, malapit nang dumilim. Bumalik tayo sa kabila at maghanap ng silid na matutuluyan. Sa kabilang subdibisyon na yon, ay isang high-end na subdibisyon na itinayo sa mga nakaraang taon. Hindi naman kalakihan ang subdibisyon. 10 lang ang mga gusali sa kabuuan. Maliban sa gusaling tinutuluyan ni Ligaya, ang iba pang mga gusali ay hindi ko pa nilinis. Aminin ko na lang, talagang maraming zombie sa mataong lugar na ito. Ngayon ay nakabawi na ako ng isang bahagi ng lakas. Kung hindi lamang ako nagmamadaling linisin ang mga zombie. Dala si Ligaya bilang lifeboat, bumalik kami sa kabilang komunidad. Sa ika-4 na palapag, nakahanap ako ng isang unit na pansamantalang tutuluyan. Inisip ni Ligaya ang mga sangkap na naipon ngayon. Nagtanong siya, Ginoo, ano ang kakainin natin ngayong gabi? Sa basket ng merienda na natagpuan, matapos akong kumain ng marami, napuno ito muli. Sumunod ka sa akin sa kusina. Sumunod si Ligaya sa akin papunta sa kusina. Noon, iwinagayway ko ang aking kamay. Nagliyab ang gas stove. Sa loob ng walang laman na kawali, may 2 itlog at isang bote ng tubig. Magluto ka ng sarili mong itlog. Walang problema, di ba? O wala. Dinala ko ang basket sa hapagkainan. Tinitigan ang punong basket ng merienda. Namili ako sa basket. Kainin muna natin itong may maanghang na lasa. Mabango ito. Sa pamamagitan ng glass door ng kusina, si Ligaya ay nagmamasid sa payat na dalagang nakasuot ng puting damit. Naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Ang itlog ay karaniwang pagkain noon. Ngunit matagal na siyang hindi nakakain nito. Matapos maluto ang simpleng pinakuluang itlog, ang apoy ay kusang namatay. Dinala ni Ligaya ang itlog sa hapagkainan. Ginoo, pupunta pa ba tayo bukas sa ospital para pumatay ng zombie? Ngayon, sa tulong ko, nakapatay siya ng 5 zombie. Nakuha niya ang 5 gintong butil. Hindi gaanong marami.
Ngunit ito ay malaking hakbang niya patungo sa katapusan ng mundo. Hindi na tayo pupunta. Malaki na ang nabawi kong lakas. Ayoko na ring sadyang pumatay ng zombie. Sinabi mo dati na magaling ka sa pagluto ng seafood. Gusto kong kumain ng seafood. Saan tayo makakakain yon? Pumunta tayo sa Hilaga, sa lungsod ng Wai. Kung tama ang pagkakaalala ko sa lungsod ng Wai. Tama, tila ito ang kabisera ng Timog Lalawigan. Hindi ito pareho ng direksyon ng silangang lungsod at ilang lungsod. Kailangan ko bang bumalik? Hindi pa maunlad ang industriya ng turismo. At maraming daungan sa tabi ng dagat. Ang pinakamarami ay ang mga pagkaing dagat. Hindi lang alam kung nagmutate ba ang mga pagkaing dagat na yon. Naisip ni Elena. Biglang naalala noong nasa Wangchengqing lupa. Narinig na ang isang residente sa ika-20 palapag ay may alagang teddy dog. Ang teddy na yon bago ang katapusan ng mundo ay maliit. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, ay naging kasing laki ng isang ordinaryong aso. Ngunit ang teddy na yon bukod sa paglaki ng katawan, ay hindi nagkaroon ng anumang espesyal na kakayahan mula sa mutation. Ang mga pagkaing dagat ay malamang pareho. Ang maliliit na ulang ay naging malalaking ulang. Tungkol naman sa asong iyon, sa panahon ng katapusan, walang kakayahang protektahan ang sarili. Kaya naging pagkain na lamang ng iba. Isang mag-asawa sa ika-20 palapag, ay nag-aalala tungkol sa asong anak na walang makain. Sa wakas, pinatay ito ni Wang Cheng at nagmutate. Ito ay narinig ko na dati mula kay Paulo. Kumuha ako ng isang subo ng tuyong noodles. Sabay ngumuya at nagsalita. Ang base ng lalawigan ng Timog ay tila itinayo sa lungsod ng Wai. Narinig ko na ang mga nilalang sa dagat ay tumakbo sa dalampasigan upang hulihin ang mga tao. Namutla ang mukha ni Elena. Tama. Iniisip lamang niya na ang mga dating pagkain ay lumaki. Ngunit ang mga nasa dagat, ang mga likas na kumakain ng karne, tulad ng mga pating, balyena at iba pa. Sa karaniwang araw, nakakatakot na makita ang mga ito. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, hindi maisip ni Elena kung gaano sila kalalaki. Ang pagkain na gusto niyang kainin ay naging malaki ngunit magaan. Parang walang timbang. Ngunit naramdaman ni Ligaya ang kapangyarihan at kumpiyansa mula rito. Tuminala ako at tumingin sa taong iyon. Natapos ko ang tuyong noodles. Sa magandang kalooban, sa pansamantalang kahon. Pumipili ng susunod na pack ng merienda. Nagpapakita ng maraming pagiging bata. Ngunit si Ligaya lamang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang aking kakayahan. Tama. Kahit na ang mga pating, balyena at iba pang mga nilalang sa dagat ay tumakbo sa dalampasigan upang hulihin ang mga tao, ano naman? Sa harap ng kanyang mga ginoo, 1 segundo at 3 segundo lang ang pagkakaiba. 1 segundo para sa antas negatibo, 1 na zombie. 3 segundo para sa antas negatibo, 2 na zombie. Maingat na tinapos ni Ligaya ang 2 itlog. Kumuha siya ng malinis na sapin at kumot mula sa akin. Linisang mabuti ang buong silid. Lalo na ang kama, ginawang napakaayos. Ginoo, tapos na ang lahat. Ay, matulog na tayo ng maaga. Bukas pupunta tayo sa lungsod ng Wai. Opo, tahimik ang gabing ito. Ito ang pinakakomportable at pinakapanatag na tulog. Niligaya mula nang magsimula ang katapusan ng mundo. Walang nangyari magdamag at kinaumagahan ay pagkatapos ng simpleng almusal ng itlog at gatas. 2 tao ang bumaba para umalis. Kakalabas lang ng komunidad. Malayong nakakita ng isang malaking pulang bahagi. Sa malayo may 5 bangkang pangligtas. Puno ng mga taong nakatayo. Lahat sila ay nakasuot ng unipormeng panlaban. May hawak na mga baril. Isang tao ang nakatayo sa unahan. May hawak na teleskopyo. Kapitan, may 2 babae sa harap. May hawak na isang bakal na kutsilyo. Sa abot ng paningin, walang nakikitang zombie. Wala pa ring zombie. Ito ay isang pangunahing ospital sa lungsod ng Ye. Masyadong kakaiba. Isang lalaki sa tabi ng teleskopyo. Mataas ang tangkad, mahahabang binti. Mga tampok ng mukha ay matatag. Nakatindig ng tuwid. Tumingin sa direksyon ko. Sila ang hukbo mula sa base ng Timog Lalawigan. Espesyal na puwersa ng pangil ng lobo. 10 tao lahat-lahat. Nakatanggap ng utos mula sa base. Bilang unang grupo, pumunta sa ospital na may 3 departamento upang magbukas ng daan. Tingnan ang sitwasyon. Inaasahan nilang ang misyong ito ay halos tiyak na kamatayan. Ngunit hindi nila inaasahan. Habang papalapit kami dito sa ospital, mas kakaunti ang mga zombie. Talagang kakaiba ito. Samantala, ako at si Ligaya, nakita rin agad namin ang mga tao sa malayo. Kinabahan si Ligaya. Agad niyang hinigpitan ang hawak sa bakal na espada. Ginoo, maraming tao. May mga kakayahan sila. Hindi makita ni Ligaya ang mga tao sa malayo. Pero kitang-kita ko sila. Hindi sila masasama. Sa alaala ng orihinal na may-ari, ang mga taong ito ay tinatawag na sundalo. Kapag nakita mo ang kanilang damit, lahat ng mga insik ay magiging panatag. Tumigil ako. Hindi na ako nagpatuloy sa paggamit ng rescue boat. Naglakad pasulong.
Habang nasusunog ang ilang tao, nakita sila ni Elena. Natuwa sa suot nilang damit. Sila ang mga Yuanjun. Dumating sila para iligtas tayo. Doon ay bumilis sila ng takbo. Sa wakas ay nagkita ang dalawang panig. Ang kapitan na nakatayo sa harap. Unang nagsalita. Magandang araw. Kasama. Kami ay mula sa Wolfgang Special Forces. Ako ang kapitan na si Hector. Magandang araw, Kapitan Tio. Kami ang mga may-ari ng apartment complex na ito. Tinuro ni Ligaya ang kalapit na complex. Ngayon ay pupunta kami sa base ng Nan Province. Kumusta ang kalagayan sa base? Marami ba ang seafood? Ang unang bahagi ay normal pa. Ang susunod na tanong tungkol sa dami ng seafood. Ano ang ibig sabihin yon? At ang mga tao sa harap ay halos 40 taong gulang na. Tinatawag siya. Isang 28 taong gulang na binata bilang tiyo, tama ba? Sanay na siya rito. Mas mahalaga. Ang mga taong nasa harapan. Kanina pa siya ay nakatingin sa malayo, akala niya ay namamalikmata. Ngayon lang niya napansin. Sa sandaling ito, nakasuot ng puting damit. At may suot na napakataas na takong sa paa. Ang pinong mga patak ng ulan ay tumatama sa akin. Tila bumabagsak. Ngunit parang hindi. Dahil hindi naman nabasa ang damit ko. Si Hector ay nag-ayos ng kanyang kalooban. Tumingin sa akin na nasa tabi ni Ligaya. Ang mga dalubhasa sa kakayahan sa base. Marami pa rin. Ang kaligtasan ay may tiyak na garantiya. Kung gusto ninyong pumunta sa base ng Timog Lalawigan, maaari kayong maghintay hanggang matapos namin ang misyon. Kami ang magdadala sa inyo pabalik. O kaya, hintayin na lang ang mga kasamahan naming darating. Sumabay kayo sa kanila pauwi. Si Ligaya ay tumingin sa akin. Hindi sumagot. Kung sasama ba sa mga sundalo o hindi. Hindi niya iyon mapagpapasyahan. Sumulyap ako sa kanila. Kayo ay pumunta para maglinis ng daan, tama ba? Ano ang hinahanap niyo sa ospital? Marahil ay makatutulong ako. Nagulat si Hector sa aking katalinuhan. Nahulaan ko pa ang kanilang misyon. Nagmamadali siyang nagtanong. Kasama. Alam ba ninyo ang tungkol sa ospital na ito? Bakit kakaunti ang mga zombie? Sa lahat ng nakikita ng mata, wala ni isang zombie ang nakikita. Kanina lang sila dumaan. Nakakita rin sila. Maraming bangkay ng zombie. Marahil ay galing dito ang mga ito. Hindi ko alam eh. Nagmukha akong inosente. Ako ang may-ari ng subdibisyong ito. Dati ay maraming zombie. Hindi ako makalabas. Ngayong mga araw na ito, tila wala na ang mga zombie. Nahulaan ko lang. Napansin ni Hector ng matalas. Noong sinabi kong hindi ko alam. Sa tabi, si Ligaya sa isang iglap. Ang emosyon na hindi na itago ng husto. Tiyak na may alam sila. Hindi lang nila sinasabi. Wala ba talaga kayong alam? Biglang nawala ang mga zombie. Wala kaming narinig na ingay sa loob ng bahay. Wala. Kinumpirma na ni Hector. May itinatago talaga ang babaeng ito. Nag-isip siya at nagsabi. Mapanganib ang daan pauwi. Gusto ba niyong hintayin kaming matapos ang misyon? Sabay na tayong umuwi. Nag-isip din kami. Sa tingin ko, aalis na ako sa mga susunod na araw. Kayo, sa loob ng 2 araw na ito. Matatapos ba ninyo ang inyong misyon? Kung may magbabantay, hindi na kailangang lumaban. Di ba parang nakahandusay na lang na nag-enjoy? Lene, hindi ako isang tamad. Sa katunayan, mahilig talaga ako sa kasiyahan. Sasabihin ko kay Hector. Hindi sigurado. Pero mamaya ay magpapaalam ako. Sa aking mga kasamahan. Darating sila mamaya. Sa oras na yon, pwede ka ring pumili. Na sumama sa kanila. Dahil may magbabantay na. Kumuha ako mula sa aking espasyo ng isang maliit na upuang yari sa baging at umupo. Nang makita ito ni Liugi sa tabi, agad siyang kumuha mula sa kanyang bag ng isang payong at ipinatong sa akin. Sa tabi ni Hector, ang lalaking may nakasabit na teleskopyo sa lig. Mukhang bata pa. Mga lampas lang ng 20 taong gulang ang anyo. Mapulang labi at mapuputing ngipin. Hindi katulad ng inaasahan ng iba, na isang pagod na sundalo. Sa halip, para siyang isang magandang kolehiyong lalaki. Hindi niya napigilang itanong, mag-ina ba kayo? Si Faye ay talagang nagtataka. Sa itsura ng nasa katanghaliang gulang na babaeng ito. Pakiramdam niya. Parang nakita na niya. Alipin sa loob ng palasyo ng King. Hindi pa ako nagsasalita. Mabilis na iwinasiwas ni Elena ang kanyang kamay para itanggi. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Paano ko magiging? Ang magkaroon ng anak na tulad mo, Ginoo. Ako ay isa lamang. Alipin ng Ginoo, di ba? Nag-isip ng matagal. Hindi inaasahan ni Elena. Ang tamang salita. Galing Naisip ko lang iyon. At talagang inamin niya. Na siya ay alipin. At Ginoo pa. Anong tawag iyon? Kayo, isang Ginoo. Isang alipin. Hindi kaya talaga. Galing kayo sa King Dynasty na naglakbay sa panahon? Wala silang. Nais na ibunyag na anuman. Hindi na nagtanong pa. Hindi pa niya nakalimutan. Ang kanyang misyon sa pagkakataong ito. Sumunod kayo sa likod namin. Papasok na kami ngayon sa ospital. Biglang lumingon si Wuyi. At sinabi sa kanila. Boses na mahinahon. Lahat makinig. Target, Hospital. Mag-ingat.
Handa nang umalis. Bumalik lahat sa sasakyan. Sunod-sunod na lifeboat. Lumutang papasok sa ospital. Napakaluwang ng loob. Tanging mga lumulutang sa tubig. Iba't ibang sasakyan at motorsiklo. Mga bangkay ng zombie. At maraming hindi kilalang bagay. Ang aking lifeboat. Nasa pinakahuli. Nakaupo ako sa upuan. Si Ligaya ay nakatayo sa tabi ko. Hawak ang payong para sa akin. Kung hindi dahil sa paligid. Walang sala na paghihirap. Ang mga tauhan ng Wolfgang Special Forces. Lahat ay nakaalerto. Napagpasok sa pinakalabas ng ospital. Yung gusali ng klinika ay natuklasan na ang loob ay puro bangkay ng mga zombie. Ito dapat ay isa sa mga pinakadelikadong lugar pagkatapos ng katapusan ng mundo. Ngayon ay wala kahit isang zombie na makikita. Sino kaya ang may kakayahang ganyang lakas na maalis ang lahat ng zombie sa gusali ng klinika? Kahit ang base ng Timog Lalawigan. Kung gagawin nila ang lahat, hindi rin ganoon kadali. Hindi naman sinasabing hindi kaya. Kundi ang halaga ay masyadong mababa. Ang ibinibigay at natatanggap ay hindi balanse. Hindi proporsyonal ang ibinibigay at natatanggap. Ang mga mapanganib na lugar na tulad nito, karaniwan ay naghihintay munang maging sapat ang lakas. Pagkatapos ay lalo pang lumakas. Saka iisipin na sumalakay. Ang pagpunta nila rito ngayon ay para sa mga high-tech na kagamitan. Ang mga ordinaryong ospital at klinika. Saan sila magkakaroon ng ganitong kagamitan? Tanging sa mga nangungunang ospital lamang mayroon. Kung bakit hindi pumunta sa ospital ng labas ng lungsod kundi rito sa A10. Ngunit matapos suriin ay natuklasan na mas mapanganib ang ospital sa labas ng lungsod. Ang A10 kung ihahambing ay mas maganda kaysa sa labas ng lungsod. Tungkol naman sa mas maliliit na lungsod, hindi naman wala. Ngunit napakalayo ng mga ito sa labas ng lungsod. Kung ihahatid dito, hindi pa alam kung ano ang maaaring mangyari. Sa kabuuan, pagkatapos pag-aralan, ay pinili ang A10. Itong ospital na ito, lahat magpares-pares. Magsagawa ng malawakang paghahanap. Noong sila ay bumuo ng kani-kanilang grupo, hiwalay na naghanap. Ang gusaling ito ng klinika, hindi sinasadyang naging kasama si Faye. Tumalikod siya at sinabi sa akin, "O kaya, tayo na lang ang bahala. Huwag kang mag-alala. Tatawagin ka namin kung may panganib." Wala akong kahihiyan. Matapos akong tignan ng malalim ni Hector, nagbigay siya ng senyas. At kasama si Faye na nag-ikot para maghanap. Itong gusaling klinika, may 9 na palapag. Isang palapag ang ginawa nilang paghahanap. Natuklasan nila na wala talagang kahit isang zombie dito. Kahit isang maliit na supply, ay wala silang natagpuang kahit ano. Walang duda. May nauna sa kanila na sumakop na sa ospital na ito. Kung gayon, ang bagay na gusto nila ay hindi na kaya wala na. Dahil bukod sa mga gamot at mga kagamitang medikal, wala nang ibang bagay na karapat-dapat puntahan dito. Napakababa ng halaga nito. Maliban sa base ng Timog Lalawigan, may iba pa bang hindi kilalang malalaking pampublikong ospital? Ang mga gamot sa butika ng tradisyonal at kanlurang gamot ay wala na lahat. Napag-isipan ni Hector ang layunin ng paglalakbay na ito. Diretso niya kaming dinala sa unang antas na gusali. Ang unang antas na gusali ay katabi ng gusaling klinika. Ang mga kagamitan sa loob ay siyang gusto nila. Ang unang antas na gusali at ang gusaling klinika ay parehong walang laman. Ang mga kagamitan ay inalis na rin. Sa pagkakataong ito, sayang lang ang pagpunta nila. Pumunta sa pangunahing gusali para sa mga pasyente. Ang pangunahing gusali para sa mga pasyente ay walang laman din. Nang akala ni Hector na ang buong ospital ay walang laman. Ang ika-4 na gusaling pang-administratibo ay nakakita sila ng mga zombie na matagal nang nawala. Pinuno, ano na ngayon ang gagawin natin? Si Faye habang pumapatay ng mga zombie. Bukod sa makakakuha ng ginang ilog, walang ibang pakinabang para sa kanila ang linisin ito. Walang ibang benepisyo. Sa halip, malaki ang posibilidad na makaharap sila ng hindi kilalang panganib. Mauna na tayo. Si Hector at ang iba pa ay pinatay ang mga zombie habang umaatras. Mabilis nilang natagpuan ang lifeboat at mabilis na umalis sa ospital. Pag-alis sa ospital, wala ring zombie sa labas. Pansamantalang ligtas. Bahagyang namiluktot ang noo ni Hector. Sa lalawigan ng NAN ay dapat mayroong ibang malalaking puwersa. Hindi namin alam kahit kaunti. Mukhang ang kalaban ay tiyak na napakalakas. Ang mga kagamitang medikal na ito, walang silbi sa mga ordinaryong tao. Nang marinig ito ni Ligaya, medyo nakonsensya siya. At sa tingin niya may something. Anong malaking puwersa? Mga matatanda lang. Ang mga gamot at kagamitan ay matagal nang inilagay ng matatanda sa espasyo. Ang mga tauhan ng Wolfgang, kung dumating sila ng isang araw na mas maaga, malamang ay makakasalubong nila ang matatanda. At magkakabanggaan. Ako rin ay napakasama ng loob. Nakita ko ang mga tauhan ng Wolfgang doon. At nag-isip ng maraming masamang balak.
Tahimik pa rin. Nagbago ang plano. Bumalik muna tayo sa base. Nagdesisyon si Hector. Ang iba ay natural na walang tutol. Matapos ang abala ng umagang ito, malapit na mag-alas 12. Dahil walang panganib dito, nagpa siya ang lahat na maghanap ng isang lugar na masisilungan mula sa ulan at maghanda na kumain ng tanghalian. Bago umalis. Ngayon ay medyo humina na ang ulan. Sa pinakahuli, bukas ay titigil ito. Lumingon siya at sinabi sa akin, mayroong may kakayahang pang-espasyo. Si Hector ay medyo maitim ang balat. Kapag mumingiti, nagpapakita ng mapuputing ngipin. Karaniwan ng mga tampok ng mukha. Mukhang mabait at tapat. Mula sa kanyang espasyo, kinuha ang inihandang tanghalian. Ang tinatawag na tanghalian ay kanin na binalot sa letsugas. Binabalot ng letsugas ang kanin. Sa loob ay may karne ng isda o karne ng hipon. Medyo masagana naman. Sila ay orihinal na. Bawat isa ay may 2 kanin. Ngayon ay nadagdagan kami ni Ligaya. Kaya natural na kailangan ibahagi ang ilan. Si Hector ay gutom. Ang kanyang mukha ay pagod at maputla. Ibigay sa kanila ang aking bahagi. Ang kanin ay may laki ng kamao ng babae. Kung ang babae ay may mas maliit na gana, talagang sapat na kainin. Sa susunod na segundo, nakita ako ni Hector na iwinawagayway ang kamay. Isang malaking tambak ng mga bagay ay lumitaw sa bangkang pangligtas. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Isang may kakayahang pang-espasyo. Ito ay talagang isang napakabihirang kakayahan. Kahit na sa ngayon ay nakakapag-imbak lamang ng mga bagay. Ngunit ito ay napakagaling na. Lalo na para sa kanilang uri ng militar. Ang division commander ay kailangang gumawa ng mga misyon. Kung magkakaroon ng isang may kakayahang pang-espasyo, talagang napaka-convenient. Inilagay ni Elena ang maliit na kaldero sa isang bakal na balangkas. Pagkatapos ay ibinuhos ang bottled water sa kaldero. Tinakpan ang takip. Nang si Hector ay naguguluhan, isang apoy ay biglang lumitaw sa ilalim ng kaldero at nagsimulang sumunog. Isang may kakayahang apoy. Tumingin siya sa akin. Lalong lumiwanag ang kanyang mga mata. Iyon ay isa pang malakas na sandata. Sa panahon ng labanan, maging sa tao o sa zombie, ay nagkaroon ng isang posibilidad. Isang posibilidad na mas makakaligtas. Ang iba ay tumigil sa pagkain ng kanilang rice ball. Nang makita ito, ay nagulat sila at tumingin sa akin. Agad na inanyayahan ni Faye. Gusto mo bang sumali sa militar ng aming base? Faye. Geiyu kong yu. Bantayan ang iyong pananalita. CJ. Sumunod si Faye. Kasama. Gusto mo bang sumali sa tropa ng aming base? Geiyu kong yu. Kailangan pang mag-assign ng boyfriend. Inayos dito. Doon naman naglagay ng personal na interes, di ba? Pero hindi na nagsalita si Hector. Bata pa si Faye. Pabago-bago ang ugali. Normal lang iyon. Hindi na kailangan sumali. Pero narinig ko na sa inyong base. Malapit sa daungan. Tama ba? Interesado ako sa mga seafood doon. Talaga. Habang nagsasalita, isang kakaibang amoy ang lumutang sa hangin. Nakuha ang atensyon ng lahat. Diretsyo ni Ligaya. Inilagay ang instant noodles sa kumukulong tubig na kaldero. Pagkatapos ay inilagay ang seasoning at naglagay ng itlog at sausage. Ang tunog ng tubig na kumukulo ay nagpaingay din ng kanilang mga tiyan. Wala na akong pan. Para sa hindi pa nakikitang seafood, agad kong inilipat ang tingin sa kaldero. Pagkaluto ng ilang sandali, gumamit si Ligaya ng chopsticks. Isinandok ang instant noodles sa mangkok. Ang mga itlog at sausage ay lahat inilagay sa mangkok na para sa akin. Magdagdag ka rin ng itlog at sausage para sa sarili mo. Ang itlog at sausage na inihanda ko, ito ay para sa 2 tao. Pero ngayon, ang bango nito, ayaw ko nang ibigay ang nasa mangkok ko sa iba. Iwinagayway ko ang aking kamay. Kumuha ako ng isa mula sa espasyo. Itlog at hamon na sausage. Ibinigay kay Ligaya. Ako naman ang kumuha ng malaking mangkok. Humina ako ng malalim. Ang bango talaga. Ang modernong seasoning packet na ito ay talagang mabango. Ginamit ko ang chopsticks. Sumalok ako ng isang subo ng instant noodles. Sinipsip ko ito sa aking bibig. Biglang ang sariwa, mabango at maanghang na lasa ay sumabog sa aking bibig. Si Ligaya ay talagang isang chef. Naluto niya ito ng tama lamang. Hindi man lang malambot. Ang sarap kainin, tama lang ang pagkakaluto. Mabilis kong inubos ang instant noodles. Tungkol sa aking pagdating sa mundong ito, wala na akong masabi matagal na. Bakit hindi ako dumating ng mas maaga? Naku talaga. Si Faye habang inaamoy ang amoy. Sabay kumakain ng hawak niya. Medyo walang lasa na rice ball. Ang seafood rice ball ay parang masarap pakinggan. Pero nagsawa na talaga sila. Sapagkat kahit gaano kasarap ang pagkain, araw-araw kainin, walang makakatagal. Tulad ng instant noodles. Hindi pa nila ito nakain ng matagal na. Lalo na ang bagay na ito. Ang lasa nito ay maaaring ordinaryo. Pero ito ay talagang mabango. Pagkatapos lunukin ang lahat ng noodles, nagbelch ako ng busog.
Sa aking paningin, hindi sinasadyang makakita ng grupo ng mga taong nagnanakaw ng amoy. Sa mabuting kalooban, matigas pa rin akong tumanggi. Hindi pwede. Mayroon kaming pagkain. At saka, hindi tayo maaaring kumuha ng kahit isang karayom o sinulid mula sa masa. Pagkatapos ng tanghalian, si Hector at ang kanyang grupo, nakita ang labis na pag-aaksaya ni Ligaya. Gamitin ang mineral water. Medyo nadismaya pagkatapos gamitin para maghugas ng kaldero. Hindi ba umuulan? Mayroon namang handang tubig ulan. Bakit hindi gamitin? Ang dahilan kung bakit hindi ito ginamit ay nahulaan na rin nila. Tiyak na marami ang mga supply. At ang mga taong maraming supply ay karaniwang katumbas ng lakas. Dahil may hindi inaasahang pangyayari. Kaya ang grupo ni Hector ay napakaingat sa pagbabalik sa syudad. Ang ruta nila pabalik sa base ay ang ruta na kanilang dinadaanan pagdating. Ang rutang ito ay nasuri na nila noong dumating sila. Karaniwan ay walang masyadong panganib. Paminsan-minsan ay may makasalubong na zombie. Ay isang putok lang ang katapat. Kung hindi sapat ang isang putok, dagdagan pa ng isa. Mula lungsod hanggang lungsod way. Ang grupo ni Hector ay lubhang nahihirapan. Hindi naman sa may panganib, kundi tuwing oras ng kain. Sila'y kumakain ng tuyot na kanin bilog. Samantala, kaming kumakain ng sari-saring masaganang pagkain. Ang kanilang mga luha ay halos nagsimulang tumulo mula sa kanilang mga bibig. Buti na lang mabilis silang nagpahid. Walang nakakita. Pagdating sa kanilang teritoryo sa labas ng lungsod, naging pamilyar na sila Hector. Iniwasan ang iba't ibang mapanganib na lugar. Mabilis na nakabalik sa base ng Timog Lalawigan. Ang base ng Timog Lalawigan ay itinayo malapit sa daungan, o mas tumpak sa tabi ng dalampasigan. Naghiwalay ng malaking bahagi ng lupa. Ito ay walang alinlangan na mapanganib, dahil napakalapit sa karagatan. Ngunit alam na mapanganib ay itinayo pa rin dito. Natural, may dahilan. Kung hindi itatayo ang base dito, hahadlangan ang mga nilalang sa dagat. Pagsalakay sa lupa, ang mga taong naninirahan sa lupa, tiyak na mas mapanganib. Dito lamang. Upang sa unang sandali, ang panganib sa bahaging ito ng dagat ay nakahiwalay dito. Huwag silang hayaang dumaong. Sa mga tao na nahihirapan ng mabuhay, dagdag na panganib. Ang base ay matatag na itinayo. Lahat ay gawa sa iba't ibang uri ng bakal. At mga pader na gawa sa metal. Ang pintuan na pinapasukan ng mga tao ay nakatalikod sa dagat. Ang pintuan na nakaharap sa dagat, kaysa sabihin pintuan, mas tamang sabihin ito ay isang larangan ng digmaan. Ang base ay itinayo sa mataas na lugar. Ang disenyong ito noong una ay upang labanan ang karagatan. Hindi inaasahan na ngayon ay makakaranas. Baha at pagbaha ay hindi naman problema. Kapag nakapasok na sa base, hindi na kailangan ng lifeboat. Nakasuot ako ng high heels. Ang magandang puting damit na yon. Kung bago ang katapusan ng mundo, normal lang iyon. Pero ngayon, ako na malinis at maayos. At may katulong sa tabi na may dalang payong. Para akong isang dalagang mayaman na naglilibot. Nakaakit ng maraming tingin. Maraming tao sa pintuan ng base. Halos agad kong naakit. Ang tingin ng lahat. Sa hindi kalayuan. Isang binata na nasa mga 20 taong gulang. Katatapos lang makipagpalit ng mga bagay. Lumingon at nakita. Ako na naka-platform heels.